2,000 taon na ang nakakaraan, isang masamang dragon na nagngangalang Bahamut ang umatake sa mundo, halos dinadala ito sa brink of destruction. Dahil sa isang karaniwang kalaban na hindi nila kayang labanan ng mag-isa, ang mga Diyos at demonyo, dalawang puwersang palaging magkatunggali, ay nagkaisa. Ang mga Diyos at ang kanilang mga anghel, kasama ang mga makapangyarihang demonyo, ay pinalibutan si Bahamut at ginamit ang kanilang mga kapangyarihan para igapos ito sa mga kadena. Nang nakatali na ang dragon, dumating ang hari ng mga Diyos at ang hari ng mga demonyo sa labanan. Inatake nila ang masamang dragon mula sa magkabilang panig habang ang mga tao, na sumusuporta sa kanila, ay nanunood ng may pagkamangha sa kanilang laban. Gamit ang kanyang mga pakpak, hinarang ng dragon ang mga atake ng kanyang mga kalaban at nagsimulang magpadala ng mga fragment nito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa huli, nagtagumpay si Zeus, ang hari ng mga Diyos, at Satan, ang hari ng mga demonyo, na masil si Bahamut. Hinati nila ang susi na makakapagpalaya sa kanya sa dalawang bahagi, at nakuha ng mga Diyos at demonyo ang kontrol sa tig-iisang bahagi ng susi. Sa kasalukuyan, ang kwento ay umiikot sa dalawang bounty hunters na may mahabang at komplikadong kasaysayan. Si Kaizar Lidford, isang seryosong knight, ay hinahabol si Favaro Leon, ang komikong kalaban, sa ibabaw ng pader ng lungsod. Tumalon si Favaro mula sa pader para takasan si Kaizar, ngunit sumunod pa rin si Kaizar. Nagpaparkour sila sa buong lungsod, wala kasing PTA sa mundo nila para tanungin sila. Habang nasa ere, nag-flash ang kanilang mga espada. Sa kalaunan, bumaba sila sa mga kalye at si Favaro ay naghulog ng mga smoke bombs para ma-distract si Kaizar habang siya ay tumatakas. Umalis siya sa kanyang kabayo at umakyat sa isang malaking gulong na gumugulong. Kaagad na natagpuan ni Kaizar si Favaro at pinutol ang mga kadena na humahawak sa gulong. Nagsimula itong gamulong pababa at nagkaroon ng sword fight sa ibabaw nito. Nagawa ni Favaro na i-distract si Kaizar sa pamamagitan ng pagbanter, dahilan para mauntog si Kaizar sa arko ng tulay. Sa puntong iyon, malaya si Favaro na magtungo kahit saan dalhin siya ng gulong. Pero napadpad siya sa isang grupo ng mga bandits na kumikidnap ng mga babae, at bumangga sa pader. Sa kabutihang palad, ligtas pa rin siya at humarap sa mga thugs na nakilala siyang bounty hunter dahil sa suot niyang mahiwagang bracelet. Biglang dumating si Kaizar, na tila hindi pinapansin ang mga thugs dahil nakatuon ang pansin sa paghabol kay Favaro. Tumakbo si Favaro papasok sa isang bar na sinundan ni Kaizar, na sinisisi siya sa pagkawala ng lahat sa buhay niya. Walang oras si Favaro para sa kanyang paninisi, kaya binaril niya si Kaizar gamit ang pana. Nakaiwas si Kaizar, pero tinamaan ang kabayo niya, na nagwala at sinira ang pinto ng bar bago tumakbo. Hinabol ni Kaizar ang kanyang kabayo, habang nagpipiesta si Favaro sa kanyang oras, nagmamalasakit at umiinom. Sinabihan niya ang tindero na huwag mag-alala tungkol sa pinsala o sa kanyang bayarin dahil babayaran niya ang lahat. Habang bumabalik si Favaro matapos mangolekta ng bounty, ang tatlong kidnappers ay pauwi sa kanilang base na walang bihag. Biglang tinamaan ng kidlat ang kanilang karwahe, at isang babae ang bumangon mula sa bubong ng nasirang karwahe, hubad na hubad. Nabigla ang mga thugs at tinanong siya kung sino siya. Ngunit tiningnan lang ng babae ang sirang mahiwagang compass sa kanyang kamay at nagbuntong hininga dahil hindi na siya makakarating sa kanyang destinasyon. Akala ng mga thugs na makaka-score sila sa babae, ngunit hindi nila alam ang kanyang tunay na kapangyarihan. Tinapos niya sila lahat. Sa gabi, pumunta si Favaro para kolektahin ang bounty ng isang bandit na parang gorilla. Mabilis niyang tinalo ang dalawang tauhan bago humarap sa boss na tumawag ng mga demonyo para labanan siya. Mabilis na tumakas si Favaro, at hinabol siya ng gorilla kasama ang mga demonyo. Inutusan ng gorilla ang mga demonyo na umatake, at nagsimula silang magbuga ng apoy. Gayunpaman, nagliyab ang tubig sa ilalim ng kanilang mga paa at sila'y nasunog. Nagtaka ang gorilla hanggang ipakita ni Favaro na binuhusan niya ng mataas na kalidad na alak ang daan dahil alam niyang magbubuga ng apoy ang mga demonyo. Sa galit, inatake siya ng gorilla, ngunit naiwasan lang ito ni Favaro at nadulas ang gorilla sa mga patay na katawan ng mga demonyo at natusok ng isang rake. Pagkatapos, ginamit ni Favaro ang magic sa kanyang bracelet at ginawang collectible Pokemon card ang gorilla. Pumunta si Favaro sa isang magarang karwahe at nakipagkita kay Bacchus, isang lasing na Diyos, at sa kanyang nagsasalitang pato. Si Bacchus ang employer ni Favaro, at binigay niya ang gorilla collectible card kapalit ng bounty. Kinuha ni Favaro ang pera at nagparty sa bar, nakikipaglandian sa ilang hindi kagandahang mga babae at pinalalaki ang kanyang mga kwento ng pakikipagsapalaran. Ipinahayag niya na pupunta siya sa mapanganib na lungsod na tinatawag na Helheim,
at narinig ito ng misteryosong babae na si Amira na napadaan. Natuwa si Amira dahil gusto rin niyang makarating sa Helheim, at sinabi ni Favaro na alam niya ang shortcut papunta doon. Habang naglalakad, nabangga ni Amira si Kaizar pero hindi siya pinansin. Narinig ni Kaizar ang boses ni Favaro mula sa loob ng bar at galit na pumasok dahil nawala ang kanyang magandang kabayo dahil kay Favaro. Tinangka niyang bunutin ang kanyang espada, ngunit mabilis na gumalaw si Favaro at pinigilan siya. Nagpakitang magiliw si Favaro kay Kaizar at sinabing dapat nilang i-enjoy ang buhay habang bata pa sila. Sinabi niya sa mga pangit na babae na mas mayaman at matapang si Kaizar kaysa sa kanya, kaya agad silang sumama kay Kaizar. Hindi makatanggi si Kaizar dahil sa kanyang pagiging gentleman, kaya sinamantala ito ni Favaro para muling makatakas. Habang nagdidilig ng mga halaman sa labas, lumapit si Amira kay Favaro. Tinanong siya kung totoo bang alam niya ang daan papuntang Helheim dahil kailangan niyang makarating doon agad. Alam ni Favaro na nagsisinungaling lang siya kanina, kaya naisip niyang itanong kay Amira na halikan siya kung gusto niyang malaman ang daan. Nakatayo lang si Amira habang sinusubukang halikan siya ni Favaro, ngunit biglang may nakaharang sa kanila. Tumingin si Favaro at nakita ang isang lalaking mukhang babon na may isang hook arm. Sinabi nitong siya ang nakakatandang kapatid ng Gorilla at nandito siya para maghiganti. Tinawag niya ang isang higanteng bull demon, inatake ng bull demon si Favaro, na nagdulot ng malaking pinsala sa bawat hampas ng braso nito. Mabilis na hinayla ni Favaro si Amira sa ligtas na lugar bago niya hinugot ang kanyang espada at sinugod ang demon. Patuloy na umaatake ang demon ng walang habas, ngunit napakabilis ni Favaro para sa kanya. Naiwasan niya lahat ng atake at umakyat sa ulo ng bull upang saksakin ito. Pinalipad ng demon si Favaro, dahilan upang mawala ang kanyang espada. Biglang tumayo si Amira sa pagitan niya at ng bull demon. Sinabi ni Favaro na tumakas na siya, ngunit sinabi ni Amira na siya ang kanyang gabay at poprotektahan niya ito. Namula ang kanyang mga mata at lumitaw ang isang madilim na anino mula sa kanyang mga paa. Tumakbo siya patungo sa anino habang sinusuntok siya ng bull demon. Biglang kumislap ang pulang ilaw ng bracelet ni Favaro, na nagmumungkahi ng presensya ng isang malakas na demon. Naging high demon si Amira at pinabagsak ang bull demon sa isang galaw lang ng kanyang daliri. Mabilis niyang natapos ang demon, samantala, nakuha ni Favaro ang kanyang espada at sinaksak ang lalaking mukhang babon mula sa likod bago ito gawing collectible card. Tumakbo palayo ang mga babae kasama ng babon, hindi dahil kay Favaro kundi dahil sa pagbagsak ng bull demon na halos tumama sa kanya. Muli siyang nakaiwas, ngunit nataman siya ng isang bumabagsak na kasangkapan. Lumapit si Amira sa kanya at bumalik sa normal na anyo habang si Favaro ay natulala. Iniisip ni Favaro na baka nakainom siya ng sobra, ngunit biglang hinalikan siya ni Amira, tulad ng kanyang hiling. Bago siya mawalan ng malay, nakita ni Favaro ang sarili na lumulubog sa isang dagat ng walang katapusang kadiliman. Biglang nabasag ang espasyo sa ilalim niya, at nakita niya ang sunog na mga labi ng isang lungsod at ang higanteng dragon na si Bahamut. Sinubukan siyang lamunin ng dragon, na nagtapos sa kanyang panaginip, at siya'y nagising ng pawisan. Pumunta ang pangit na babae mula kagabi at ginaiseng siya, sinasabing natutulog siya sa labas ng bar kaya dinala siya sa loob. Tumawa lang si Favaro sa nangyari kagabi na parang isang panaginip. Sinabihan siya ng babae na maligo, at habang hinuhubad niya ang kanyang mga damit, napatingin sa kanya ang babae. Ngunit agad na natakot ito nang makita ang buntot ni Favaro, sumigaw ito na siya'y isang demon. Nagulat si Favaro at tumingin sa salamin, at nakita niya ang kanyang demon-like na buntot. Natakot siya at sinubukang putulin ito, ngunit hindi niya magawa. Nahulog siya sa lupa ng pabaliktad at nakita si Amira na pumasok sa kanyang kwarto. Tinanong siya ni Amira kung alam niya ang daan patungong Helheim dahil hinalikan siya nito tulad ng hiling ni Favaro. Sinabi ni Amira na nilagyan niya ng sumpa si Favaro nang hinalikan niya ito, dahilan para magkaroon siya ng buntot. Nangako si Amira na aalisin ang sumpa pagkatapos malaman ang shortcut patungong Helheim. Nagdahilan si Favaro na kailangan niya ng sariwang hangin at tumakbo palabas ng kwarto, habol-habol ang kanyang hininga at takot. Nakita niya ang babaeng nagdala kay Kaizar para hulihin siya. Agad siyang nagbihis at tumalon sa bintana para makatakas, ngunit masikip ang pasukan kaya't bumagsak siya sa daan. Habang siya'y nasasaktan, biglang tumalon si Amira sa kanya at hiningan siya ng direksyon papuntang Helheim. Sinabi ni Favaro na hindi niya alam, kaya sinampal siya ni Amira at tinawag siyang sinungaling. Biglang lumabas si Kaizar sa bintana kasama ang mga pangit na babae, at natakot si Favaro nang makita siya, kaya agad niyang sinama si Amira at tumakas sakay ng kabayo.
Naisip ni Kaizar na si Favaro ay isang demon mula pa noon at niloloko siya. Dumating ang Royal Knights sa bayan, at inutusan ng kapitan ang mga knights na hulihin ang demon na nakabalat kayo bilang tao. Tinanong si Kaizar kung may alam siya, at sinabi ni Kaizar na alam niya pero hindi niya sasabihin. Ipinahayag niya na misyon niya sa buhay na hulihin ang demon na iyon at dalhin ito sa hustisya, at pinanggako niya sa kanyang karangalan bilang knight na gawin ito. Biglang sinuntok siya ng isa sa mga knights at sinabihan na huwag umasta na parang knight dahil isa lang siyang mababang bounty hunter. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Kaizar ng isang masamang alaala mula sa kanyang nakaraan kung saan ipinataw ang parusa sa kanyang ama, at sinisisi niya si Favaro dito. Sa kabila ng bastos na asal ng kanyang mga tauhan, naniniwala ang kapitan ng mga knights na ang determinasyon ni Kaizar na hulihin ang kanyang kalaban ay magpapalakas sa kanya. Samantala, umalis na sina Favaro at Amira sa lungsod. Pumunta sila sa isa pang lungsod dahil sinabi ni Favaro na ang paglalakbay patungong Helheim ay mahaba at magastos, kaya kailangan muna niyang mangolekta ng ilang bounty. Ang target niya ngayon ay isang goat-like demon. Pumasok si Favaro sa bahay ng demon at nakita niyang umaarte ito na parang bundok ng galit. Nagulat siya ng goat demon, na sumire sa pader at hinagis ang kanyang espada sa kanya. Nakatakas si Favaro sa pag-atake at naghanda para lumaban kahit na mas malakas ang kalaban. Sinabihan niya si Amira na manatili sa likod, pero tumalon siya papunta sa goat demon, nag-transform sa kanyang demon form, at mabilis na sinaktan ito. Binugbog niya ang demon at itinapon ito patungo sa espada nitong nakabaon sa lupa, nahamati sa katawan ng demon sa dalawa. Natakpan si Favaro ng malagkit na go, at napagtanto niya na hindi pa naginip ang nangyari kagabi, si Amira ay totoong isang malakas na demon na dapat niyang katakutan. Pagkatapos, pumunta si Favaro kay Bacchus para ihatid ang kanyang bounty, habang tinititigan ni Amira ang nagsasalitang pato at sinasabing mukhang masarap ito. Bumaba sila sa karwahe matapos makuha ang kanilang reward at bumili ng mga bagong damit para kay Amira. Kumain sila ng hapunan pagkatapos, at nilinis ni Amira ang kanyang mga daliri dahil hindi pa siya nakakakain ng ganoong kasarap na pagkain. Naging interesado rin siya sa alak at nalasing agad matapos ang isang lagok. Sinayaw niya ang kanyang katawan sa tugtog, at pagkatapos ay tumakbo siya sa isang kalapit na lawa, tumalon upang maramdaman ang malamig na tubig sa kanyang balat at tumingin sa mga bituin sa kalangitan. Inisip ni Favaro na ito na ang kanyang pagkakataon na tapusin si Amira at alisin ang kanyang sumpa, ngunit hindi niya magawa dahil hindi nag-glow ang kanyang bracelet para magbigay ng babala. Halos mapansin siya ni Amira kaya sinabi niyang magpakilala sila sa isa't isa. Sinabi muna ni Favaro ang kanyang pangalan, at sinabi ni Amira ang kanyang pangalan at ibinunyag na kailangan niyang pumunta sa Helheim para hanapin ang kanyang ina. Nalungkot siya habang naaalala ang kanyang ina, na isa lang malabong alaala sa kanyang isipan. Ang tanging koneksyon niya sa kanyang ina ay ang kanyang pendant, at nais niyang pumunta sa Helheim upang hanapin ito. Habang nag-iisip si Favaro sa nakakalitong kwento ni Amira, biglang lumitaw si Kaizar mula sa likod niya. Nagulat si Favaro at nahulog ang kanyang espada, inakusahan siya ni Kaizar na isang demon at nanumpang tatapusin siya. Akmang aatake si Kaizar, ngunit pumasok si Amira sa pagitan nila upang pigilan siya. Nabighani si Kaizar sa kagandahan ni Amira at natigilan, binigyan ng pagkakataon si Favaro na sipin siya sa mukha at patumbahin. Tumakbo si Favaro kasama si Amira, at naiwan si Kaizar na humahanga sa kanyang kagandahan. Kinabukasan, habang tinitingnan ni Favaro ang mga prutas sa palengke, dumaan ang Royal Knights. Tinanong ng kapitan kung may nakakita na sa demon na may isang pakpak na nagpapanggap bilang babaeng tao na nagnakaw ng God Key. Sinamantala ito ni Favaro at nagsuplong kay Amira kapalit ng pera. Samantala, naghihintay si Amira na mag-isa, nalulungkot habang iniisip ang kanyang ina. Natagpuan siya ng mga knights at hinabol, kaya nag-transform siya sa kanyang demon form. Pinalibutan siya ng mga knights at gumamit ng espesyal na formation upang igapos siya habang papalapit ang vice captain upang ibigay ang huling atake. Pinanood ni Favaro mula sa malayo, at iniisip na kapag napatay na ng mga knights ang demon girl, mawawala na ang kanyang buntot. Wala siyang pakialam na nagtitiwala siya sa kanya o na gusto niyang makita ang kanyang ina. Sumakay siya sa kanyang kabayo para umalis, ngunit ang kabayo ay nakakabit kay Amira, kaya tumakbo ito patungo sa direksyon ni Amira. Patuloy na ginagamit ng mga knights ang kanilang holy magic, ngunit walang epekto kay Amira. Biglang dumating si Favaro, sinipa ng kanyang kabayo ang mga knights at bumagsak si Favaro sa lupa. Nagsilabasan ang mga smoke bombs mula sa kanyang bulsa, na nagbigay ng cover, at natagpuan niya si Amira sa harapan niya. Wala nang ibang pagpipilian si Favaro kundi tumakbo kasama si Amira.
Habang sinusubukan nilang tumawid ng tulay, natagpuan nilang napapaligiran sila ng mga knights. Sinabi ng Vice Captain kay Favaro na parurusahan siya dahil sa pagtataksil, pero kinuha lang ni Favaro ang kanyang crossbow at ginawang hostage si Amira. Sinabi niya na tatakas sila sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog sa ibaba, at pumayag si Amira. Napansin ng kapitan ng knights ang pendant ni Amira at sinabihan ang kanyang mga tauhan na huwag siyang barilin dahil kailangan siya buhay. Binaril ni Favaro ang mga lubid ng tulay isa-isa, at pagkatapos, tinapakan ni Amira ang maluwag na tulay at bumagsak sila sa ilog. Pinanood sila ng kapitan habang bumabagsak, at kinuha niya ang isang pendant na katulad ng kay Amira mula sa kanyang armor. Dahil sa pagtakas na ito, isang bounty ang inilagay sa ulo ni Favaro at Amira. Natanggap ni Caesar ang mga bounty at nanumpang hulihin si Favaro at iligtas si Amira. Samantala, narating na ni Favaro at Amira ang isang lugar kung saan tanaw na nila ang kanilang susunod na destinasyon, ang lungsod ng Nabal. Gusto ni Amira na magmadali patungong Helheim, ngunit gusto ni Favaro na magpahinga at mangolekta ng bounty para sa kanilang mga supplies. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng sapat na oras ni Amira at patuloy na hinihila siya. Umakyat si Favaro sa isang matarik na bangin para makuha ang mga mahalagang halamang gamot, ngunit biglang inatake siya ng isang higanteng ahas na halimaw. Inikat niya ang bangin at panyana ang ahas gamit ang kanyang crossbow, bulag ito at bumagsak sa lupa. Bumaba si Favaro ng ligtas at sinipa ang talunang halimaw, habang tinanong siya ni Amira kung masarap ba ang damong nakuha niya. Sinabi niya na ito ay isang medicinal herb na kailangan para sa kanilang susunod na misyon. Sa gabi, habang naglalagay siya ng gamot mula sa herb, biglang napagtanto ni Favaro na may mga pakpak si Amira, kaya dapat siyang lumipad pataas upang makuha ang halamang gamot. Sinabi ni Amira na hindi iyon posible, at ipinakita ang kanyang nag-iisang pakpak. Sinabi niya na nawala ang isa sa isang insidente. Tinanong ni Favaro ang mga detalye, at sinabi ni Amira na noong nakaraan, pumasok siya sa palasyo ng mga anghel upang hanapin ang God Key ayon sa utos ng kanyang master. Nakuha niya ang God Key at inabsorb ito sa kanyang katawan, ngunit naalarma ang mga guardians ng palasyo at pinalibutan siya. Inatake siya mula sa lahat ng panig, at isang atake ang tumama sa kanya, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Doon niya nakaharap ang pinakamalakas na mandirigma sa mga anghel. Somehow, nakaligtas si Amira ngunit nawala ang isa sa kanyang mga pakpak sa labanan. Nabighani si Favaro sa kanyang kwento at inisip ang tungkol sa God Key na tinutukoy rin ng mga knights. Tinanong ni Favaro kung nasaan na ngayon ang susi, at sinabi ni Amira na nasa loob niya ito. Sinubukan niyang sumilip gamit ang excuse na iyon, kaya't natamo niya ang isang malakas na sampal. Sinabi ni Amira na inabsorb niya ang kaluluwa ng God Key, kaya't siya mismo ang susi ngayon. Samantala, hinabol ni Caesar si Favaro at nakarating sa isang kagubatan na natatakpan ng makapal na ulap. Halos baliw na siya nang makita si Favaro sa harapan niya at nagmamadali siyang umatake. Ngunit natapak siya sa maluwag na lupa at bumagsak, nawalan ng malay matapos mauntog sa lupa. Sa kabutihang palad, may nakakita sa kanya at dinala siya sa Foggy City ng Nabal. Nagising si Caesar at napagkamala ng kanyang stuffed doll na si Favaro. Isang batang babae na nagngangalang Rita ang nagsabi sa kanya na magpahinga dahil bali ang kanyang braso. Dumating ang mga magulang ni Rita, at sinabi ng ama ni Rita na siya ang manggagamot na nagpagaling sa kanyang sugat. Inanyayahan nila siya sa hapunan at humingi ng pabor. Sinabi nila kay Caesar na may mga halimaw na umaatake sa kanilang mga bukirin at kinukuha ang mga bata sa nayon. Umiiyak sila at sinasabing si Rita na lang ang natitirang bata sa nayon. Nangako si Caesar na tatapusin ang mga halimaw bilang bayad sa kanilang tulong. Ngunit si Rita ay isang masungit na bata at tumakbo siya palabas, sinasabing puno ng maggots ang pagkain. Sinundan siya ni Caesar para kausapin, at nalaman niyang hindi masaya si Rita sa kanyang pamilya. Sinimulan ni Caesar ang kwento tungkol sa kanyang pamilya upang makarelate si Rita. Sinabi niya na ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga knights at kailangang sumailalim sa mahigpit na pagsasanay mula pagkabata. Dati niyang kinamumuhian ang kanyang ama at sinubukang magrebelde. Isang araw, inatasan ng kanyang ama na magbantay ng tribute para sa hari, ngunit inatake sila ng mga bandido at ninakaw ang tribute. Dahil sa pagkabigong iyon, binitay ang ama ni Caesar hanggang sa mamatay, at inalisan sila ng karangalan at pinalayas. Nagpakamatay din ang kanyang ina, at doon niya natutunan na dapat sanay mas pinahalagahan niya ang kanyang pamilya. Sinabi ni Caesar kay Rita na huwag maging katulad niya, ngunit isang sulyap lang ang ibinigay ni Rita bago sinipa ang nasugatan niyang braso. Sinabi ni Rita na napaka-boring ng kwento ni Caesar at gusto niyang mabawi ang oras na naaksaya.
Kinaumagahan, naghanda sina Kaizar at ang mga tagabayan upang harapin ang mga halimaw na umaatake sa kanila. Tinawag ng halimaw ang pangalan ni Kaizar, ngunit lalo lang itong nagpagalit sa kanya. Inatake niya ang halimaw na madali namang naiwasan lahat ng kanyang atake. Pagkatapos, nagtapon ng smoke bombs ang halimaw at lumitaw sa likod ni Kaizar, naglagay ng gamot sa bibig niya na nagdala sa kanya pabalik sa kanyang katinoan. Lumabas na ang halimaw na nilalabanan niya ay si Favaro. Sinabi ni Favaro na pasalamatan siya ni Kaizar sa pagtrato sa kanya ng homemade anti-illusion potion. Tinanong ni Kaizar kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Favaro na tumingin siya sa paligid. Nang tumingin si Kaizar, nakita niyang ang mga tao sa bayan ay mga nabubulok na bangkay na puno ng maggots, at ang bayan mismo ay mga guho. Isang tao lang ang buhay sa bayan, at iyon ay si Rita, na siyang may kagagawan ng lahat. Nabigla at nadiri si Kaizar habang nagiging malinaw sa kanya ang lahat, at isinuka niya ang putik at maggot soup na kinain niya kahapon habang siya'y nasa ilalim ng spell ni Rita. Pagkatapos, inilabas ni Favaro ang wanted poster para kay Rita, ang necromancer, at idineklarang huhulihin niya ito para sa bounty. Nagsimula si Rita na mag-chant ng isang spell upang gawing agresibo ang mga zombie, at binigyan ni Favaro si Kaizar ng bahagi ng kanyang panyo na inilubog sa anti-illusion potion. Si Favaro at Amira ay isa-isang tinatapos ang mga zombie habang napagtanto ni Kaizar na hindi naman talaga nabali ang kanyang braso. Galit na galit siya dahil niloko siya ni Rita, kaya't nagsimula siyang wasakin ang mga zombie. Nakita niya ang mga zombie parents ni Rita at sinubukang atakihin din sila, ngunit pinigilan siya ni Rita dahil sila ay dati niyang tunay na magulang. Nag-atubili si Kaizar, ngunit biglang kinagat ni zombie mom si Rita at susundan na rin sana ng kanyang ama. Natigilan si Rita sa takot, kaya't mabilis na hinarap ni Kaizar ang mga zombie parents niya. Tinapon ni Rita ang libro sa ibang bahagi, at mabilis na binaril ito ni Favaro. Nasunog ang libro sa maliwanag na lilang apoy at nag-anyo ng isang demon, iyon ang tunay na target ni Favaro. Nahuli niya ito at sinabi kay Kaizar na inatake ng mga demon ang bayan 200 taon na ang nakalipas at nasira ito mula noon. Si Rita lamang ang nakaligtas, at ginamit niya ang kakaibang libro upang buhayin ang mga tagabayan at iningatan ito sa nakalipas na 200 taon. Sinabi ni Favaro kay Kaizar na iwan na si Rita dahil kinagat siya ng isang zombie at malapit na rin siyang maging isa. Umiiyak lang si Kaizar habang nagiging zombie si Rita at inaatake siya, ngunit hindi niya magawang tapusin ito. Sa huli, naging high-level zombie necromancer si Rita at sumama kay Kaizar sa kanyang paglalakbay. Samantala, dinala ni Favaro ang collectible card kay Bacchus, na nagbigay sa kanya ng gantimpala at ipinakita ang ilang bagong bounty posters. Nabigla si Favaro nang makita ang bounty sa kanya at kay Amira, kaya pinunit niya ang mga posters. Ngunit may reserve ang mga posters si Bacchus, kaya tumawa lang siya at tinanong si Favaro kung pupunta siya sa Helheim. Sinabi niya na maaari niyang sabihin ang daan kung magdadala siya ng alak mula doon. Kinabukasan, nakarating sina Favaro at Amira sa isang port town kung saan patuloy na nadidistract si Amira sa iba't ibang isda sa mga stalls. Bukod pa rito, nagalit siya dahil hindi sinabi ni Favaro na kailangang maglayag sa dagat para makarating sa Helheim. Natutunan lang ni Favaro ito kahapon salamat kay Bacchus, at sinabi niya kay Amira na bigla niyang naalala ang mas maikling daan na kinakailangan nilang sumakay ng barko. Nagtanong siya kung may alam bang barko na papuntang Helheim, ngunit walang nakakaalam. Mas nagdududa na ngayon si Amira kay Favaro, sa kabutihang palad, habang abala siya sa pagtitig sa masarap na hilaw na seafood, nakilala ni Favaro ang isang napakasusing matandang lalaki na nagsabi na maaari niyang dalhin sila sa Helheim. Natuwa si Favaro at tinanggap ang alok nito, hindi napansin na kumikislap ng pula ang kanyang bracelet na tanda ng panganib. Masaya siyang sumakay sa barko na dinala siya ng matandang lalaki at napansin na ang barko ay napakaluma at sira na tila isang malaking alon lang ang kailangan upang masira ito sa libu-libong piraso. Hindi sigurado si Favaro kung makakarating sila kahit saan gamit ang barkong iyon, ngunit tinuro siya ng maliit na lalaki na kausapin ang kapitan. Nang humarap ang kapitan, nagsimula silang magtitigan ni Favaro. Matapos ang ilang segundo, nakilala nila ang isa't isa at masayang nagtakbuhan papunta sa isa't isa para bumati. Kasama sa pagbati ang kaunting santukan at sipa dahil tila may history sila. Pagkatapos magkamustahan, sumakay sila sa barko at nagsimulang maglayag. Sinabi ng kapitan na si Aman na 3 taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita, at tinanong si Favaro kung ano na ang ginagawa niya ngayon. Hindi siya natuwa na naging bounty hunter si Favaro at tinanong kung bakit hindi siya sumusunod sa yapak ng kanyang ama at maging isang bandit leader. Naalala ni Favaro ang kanyang ama, na kilala bilang Robin Hood sa kanilang mundo,
na nagnanakaw mula sa mayayaman at nagbibigay sa mahihirap. Sa kabila nito, ayaw niyang maging isang honorable thief katulad ng kanyang ama dahil mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Tinanong siya ni Amon kung ano ang kwento ng babae, at sinabi ni Favaro na mahaba ang kwento. Samantala, nakarating na rin sina Kaizar at Rita sa Port Town habang hinahanap si Favaro. Tinanong ni Rita si Kaizar kung bakit niya kinapopootan si Favaro, at halos ibinunyag na niya ang kanilang nakaraan nang biglang dumating ang isang matandang lalaki at tinanong siya kung may hinahanap siyang tao. Inanyayahan siya ng matanda na sumakay sa isang bangka na sinusundan ang ruta ni Favaro. Tinanong ni Rita si Kaizar kung ano ang hindi niya nasabi kanina, at sinabi ni Kaizar na sila ni Favaro ay matalik na magkaibigan noong bata pa sila. Sinabi ni Favaro na anak siya ng isang karpintero, at naniwala si Kaizar. Paminsan-minsan, nagkukwento siya tungkol sa kanyang ama, ngunit ginamit iyon ni Favaro laban sa kanya. Lumabas na si Favaro ay anak ng bandit na sumalakay sa convoy ng kanyang ama, na nagresulta sa pagbitay nito. Iyon ang dahilan kung bakit galit si Kaizar kay Favaro dahil sinira nito ang kanyang buhay. Biglang pinalibutan sila ng mga pirata, at sinabihan si Kaizar na ibigay lahat ng kanyang mga mahahalagang bagay at tumalon sa dagat. Napagtanto niya na niloko siya ng matandang lalaki, ngunit walang laban ng mga pirata sa kanyang galing sa espada. Madali niyang natalo ang lahat ng pirata, ngunit biglang kinidnap ng pinuno ng pirata si Rita at pinababa si Kaizar ng kanyang espada. Gayunpaman, nagulat ang pirata nang biglang kagatin ni Rita ang kanyang braso. Samantala, natutulog si Favaro at muling nanaginip tungkol sa nawasak na lungsod at ang higanteng dragon na si Bahamut. Nagising siya ng pawisan at nakita ang mga lumilipad na isda na naglalakbay sa tabi ng kanilang barko, at si Amira na naglalaro kasama ang mga ito. Gumuhit si Favaro ng isang pangit na sketch ni Bahamut sa sahig at tinanong si Amira kung kilala niya ito, ngunit hindi niya ito kilala. Naiinis na si Favaro nang biglang tawagin siya ni Amon para uminom at kumain ng snacks. Nang marinig ang salitang, snacks, si Amira ang unang tumakbo papunta sa cabin ni Amon. Habang kumakain ng karne si Amira, nag-uusap sina Favaro at Amon tungkol sa huling misyon nila kasama ang ama ni Favaro. Ninakaw nila ang tribute ng hari, ngunit nalaman nilang naglalaman ito ng isang makapangyarihang gemstone na nagpakawala ng demon. Pinatay ng demon ang lahat sa grupo, at nakaligtas si Amon dahil sa ama ni Favaro. Nang maglaon, tinanong ni Amira si Favaro kung ano ang father, at sinabi niya na ito ang asawa ng ina ng isang tao. Sinabi ni Amira na hindi niya alam kung mayroon siyang ama, ngunit tiniyak ni Favaro na lahat ng tao ay may ama, kahit na may mga umalis para bumili ng gatas. Biglang yumanig ang barko, at lumitaw ang isang higanteng crab monster mula sa dagat at sinira ang malaking bahagi ng barko. Sinubukang atakihin ni Favaro ang crab monster, ngunit walang epekto ang kanyang mga atake. Malapit nang atakihin si Favaro ng halimaw, ngunit biglang nag-transform si Amira sa kanyang demon form, iniligtas siya, at mabilis na tinalo ang halimaw. Kumuha pa siya ng ilang utak ng crab, ngunit hindi ito kasing sarap ng inaasahan niya. Nakita ng mga tauhan ng barko ang lahat ng ito at tinanong si Favaro kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit nakita na nila ang kanyang buntot. Sinubukan niyang linawin ang mga bagay, ngunit sinabi ni Amon na nagulat siya na isa rin pala siyang demon. Biglang bumaba ang isang lubad at itinali si Favaro bago siya iniangat. Dumating ang mga fishmen soldiers at itinutok ang kanilang mga sandata kay Amira. Sa wakas, inihayag ni Amon na isa rin siyang demon at niloko niya si Favaro dahil sa bounty sa kanyang ulo. Sinabi ni Amon na siya ang nagplano ng pagnanakaw sa tribute ng hari at nagpakawala ng demon mula sa gemstone. Bilang kapalit, naging demon din siya. Galit na galit si Favaro nang malaman niyang ipinagkanulo ni Amon ang kanyang ama, ngunit natawa lang si Amon. Sinabi ni Amira kay Favaro na tumakas na, kaya't naghulog siya ng smoke bombs para ma-distract ang lahat. Hindi nila alam na papalapit ang isang barko na sakay sina Kaizar at Rita. Ginawang zombies ni Rita ang lahat ng tao sa bangka at inutusan sila gamit ang kanyang staff. Pinaandar niya ang bangka ng mabilis at binangga ang barko ni Favaro at Amira habang tumatakas mula kay Amon. Pumasok si Kaizar sa barko at nagsimulang maghanap kay Favaro habang sinabi ni Amon na siya ang huhuli sa bounty ni Favaro. Inutusan ni Amon ang kanyang mga sundalong merman na atakihin si Kaizar, ngunit biglang sinalakay sila ng mga zombie mula sa likod. Nagkaroon ng kaguluhan sa ibaba, at napanood lang ni Favaro at Amira mula sa itaas. Sinundan sila ni Amon, at humarap si Favaro sa kanya. Nag-clash ang kanilang mga espada, at biglang kinuha ni Amon ang isang magic cannon mula sa kanyang kamay. Naiwasan ni Favaro ang unang atake at nagbitin ng patiwarik sa lubid.
Bago siya matapos ni Amon, binaril ni Favaro ang steering wheel ng barko, kaya't nawalan ito ng kontrol at bumaluktot. Nahulog si Amon mula sa lubid, at muling lumitaw ang higanteng crab monster mula sa dagat upang saluhin siya at nilamon siya ng buo. Pagkaraan, umakyat si Kaizar at hinugot ang kanyang espada upang harapin si Favaro, ngunit biglang tumama ang isang higanteng kidlat sa barko. Isang higanteng tentacle ang bumaba mula sa ulap, pinalibutan ang barko, at nagpakawalan ng kidlat na tumama kay Amira at Kaizar. Napanood lang ni Favaro sa takot habang kinukuha sila ng tentacle at itinaas sa ibabaw ng mga ulap. Dinala sila sa isang kastilyo sa ulo ng isang higanteng demonic beast at pinanood ng 3 demons. Ang layunin nila ay si Amira lamang, at si Kaizar ay dagdag lamang. Gayunpaman, nagdesisyon ang leader ng mga demons na magsaya kasama siya. Nakatitig pa rin si Favaro sa kalangitan, kaya't dumating si Rita at sinipa siya, sinasabing kailangan niyang magtrabaho. Sinabi ni Rita na ang halimaw na nakita nila ay ang flying castle ng fallen angel na si Azazel. Sinabi ni Favaro na dapat silang tumakas mula sa fallen angel, ngunit balak ni Rita na sundan ito at iligtas si Kaizar. Sinubukan ni Favaro na magreklamo, kaya't sinuntok siya ni Rita gamit ang Ballbuster 3,000. Sa huli, pumayag si Favaro na tulungan siya, at nagbaba sila ng bangka para sundan sina Azazel at ang kanyang flying castle. Habang kumakain ng prutas, sinabi ni Favaro na si Amira ay isang demon na nagcast ng sumpa sa kanya, at si Kaizar ay determinado siyang tapusin, kaya't hindi niya masyadong alintana kung mamatay sila. Ngunit patuloy lang si Rita sa pagtitig sa kanya, kahit ano pa ang sabihin niya. Di nagtagal, narating nila ang port town kung saan nakita nila si Bacchus at ang kanyang nagsasalitang pato. Kinuha nila sila bilang hostage at hiningan si Bacchus na ibigay ang kanyang karwahe, ngunit tumanggi ito, sinasabing huwag nilang maliitin ang isang Diyos. Sinabi niya na dapat silang magbayad ng halaga kung gusto nilang magpa-escort sa kanya. Tiningnan ni Bacchus si Favaro at tinanong kung kaya niyang gawin iyon. Nagdesisyon si Favaro na saksakin ang kanyang bounty hunter bracelet upang ipakita ang kanyang determinasyon. Natakot si Bacchus dahil hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Favaro, kaya't pinayagan niyang sumakay sila sa kanyang flying carriage. Sa loob ng karwahe, ikinwento ni Bacchus kina Favaro at Rita ang tungkol kay Azazel, ang kanang kamay ni Lucifer, ang leader ng mga fallen angels. Sigurado siyang patungo si Azazel sa Kagust, ang kabisera ng mga demonyo. Ibinaba sila ni Bacchus sa isang mahiwagang lugar na tinatawag na The Valley of the Sword, na puno ng lumulutang na mga isla at mga wyvern. Kailangan nilang tawirin ang lambak upang makarating sa Kagust, at iniwan na ni Bacchus ang lahat ng iba pa sa kanila. Bitbit ni Favaro si Rita sa isang backpack habang nag-shoot ng harpon upang umakyat sa higanteng lumilipad na kastilyo, habang minumura si Amira sa pagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Sa loob ng lumulutang na kastilyo, pinapanood ng fallen angel na si Azazel ang pag-torture kay Amira ng isang malaking balbon na demon. Pinapalo siya ng demon habang tinatanong kung sino ang nag-utos sa kanya na nakawin ang God Key, ngunit hindi sumasagot si Amira. Patuloy na sumisigaw si Kaizar na itigil na ito, ngunit walang nakikinig sa kanya. Nawalan ng malay si Amira dahil sa torture, at sinabi ni Kaizar na walang makukuha mula kay Amira dahil isa lamang siyang inosenteng batang niloko ng isang demon na tinatawag na Favaro. Nagtawanan ng lahat sa kanya, at nagpasya si Azazel na sabihin ang katotohanan kay Kaizar tungkol kay Amira. Hindi makapaniwala si Kaizar na isang demon si Amira na nagnakaw ng God Key mula sa palasyo ng mga Diyos. Sinabi ni Azazel na dahil hindi magagawa ni Amira iyon ng mag-isa, gusto lang nilang malaman kung sino ang nasa likod niya. Muling sinabi ni Kaizar na walang iba kundi si Favaro ang nangloko sa kanya. Nagtawanan muli ang lahat dahil hindi pa nila narinig ang pangalan na iyon, ngunit nagsimulang magkwento si Kaizar tungkol sa pagkakaibigan nila ni Favaro at kung paano siya ipinagkanulo nito na nagresulta sa kamatayan ng kanyang ama. Nagkwento siya tungkol sa pagbagsak ng kanilang pamilya dahil sa kanya. Nakilala ni Azazel ang pangalan ni Favaro, pati na ang tatay ni Kaizar at tatay ni Favaro. Natagpuan niya itong nakakatawa at umalis, sinasabing hindi magiging matagumpay si Kaizar, gaya ng kanyang ama. Samantala, nakapasok na sina Favaro at Rita sa kastilyo at nilalabanan ang mga skeleton soldiers habang sinusubukan nilang hanapin ang kanilang mga kaibigan. Pinapanood ito ni Azazel sa pamamagitan ng kanyang magic at natagpuan silang nakakaaliw. Nagpasya siyang gawing mas interesante ang sitwasyon sa pamamagitan ng paglabas kay Kaizar mula sa kanyang hawla at binigyan siya ng pagkakataong ipaghiganti ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagpatay kay Favaro. Nahulog si Favaro sa isang trap at nahiwalay kay Rita. Itinapon siya sa silid kung saan time torture si Amira.
Pagkakita sa kanya, sinubukan agad siyang iligtas ni Favaro, ngunit biglang bumagsak si Kaizar mula sa isang duct sa itaas, sumisigaw ng pangalan ni Favaro. Sinimulan niyang atakihin si Favaro habang sinasabi nitong maaari nilang ipagpatuloy ang laban pagkatapos nilang iligtas si Amira at makatakas. Ngunit hindi pinansin ni Kaizar ang kanyang mga salita at patuloy na inatake siya. Nadisarmahan ni Kaizar si Favaro, na kumuha ng bagong sandata mula sa silid. May upper hand pa rin si Kaizar at ginamit ang kanyang espesyal na teknika upang paiikutin si Favaro sa ere at ibagsak sa lupa, sinisisi siya para sa lahat ng kanyang kamalasan sa buhay. Habang umiiyak, malapit na niyang tapusin si Favaro nang biglang tamaan siya ng isang lumilipad na kamao at napalayo. Natagpuan sila ni Rita at pinigilan ang kanilang laban sa pamamagitan ng pag-atake kay Kaizar gamit ang kanyang kamay. Tinanong ni Kaizar kung bakit naroon si Rita, at sinabi niya na nandito sila upang iligtas siya at si Amira. Pinapanood ni Azazel ang lahat at kahit sinasabi ng kanyang subordinate na dog girl na tapusin na ang mga hindi kinakailangang peste, patuloy siyang naghintay. Binuksan ng demonic beast ang mga pintuan papuntang Kagust at nagsimulang pumasok, ngunit biglang nabasag ang isang lumulutang na bato na may maraming magic inscriptions at nawala ang pintuan, pinutol ang ulo ng demonic beast kasama nito. Nayanig ang kastilyo, at nagtataka ang lahat kung ano ang nangyari. Dumating ang butler ni Azazel upang ipaalam sa kanya na inatake sila ng Royal Knights. Pinamumunuan ni Gian ang pag-atake kasama ang isang knight captain na nabigong hulihin si Favaro. Sigurado ang kapitan na nasa loob ng lumilipad na kastilyo si Amira, kaya't iniutos ni Gian na atakihin ito. Daang-daang catapult ang nagpaputok ng mga shot na may enchantment ng fire magic at tinamaan ang demonic beast ng sabay-sabay. Pagkatapos, nagpaulan ng mga palaso ang mga archer sa pamamagitan ng enchantment circles, ngunit ginamit ng demonic beast ang kapangyarihan ng kidlat upang kontrahin ang kanilang mga atake. Pagkatapos, ipinadala ng mga knights ang kanilang mga dragon riders upang makapasok sa lumilipad na kastilyo at hulihin si Amira. Sa loob ng kastilyo, nagtagumpay na sina Favaro at mga kaibigan na palayain si Amira mula sa torture wheel. Nang magsimulang yumanig ang kastilyo, dumating ang malaking balbon na demon upang kunin si Amira ayon sa utos ni Azazel. Nagulat siyang makita na wala na siya sa torture wheel, hindi alam na tinatago siya ni Rita sa likod ng isang haligi. Tiningnan ni Favaro ang sitwasyon at nakita ang ilang gears at chains na magagamit niya sa laban. Hiniling niya kay Kaizar na tulungan siya sa pagkakataong ito, nangakong aayusin nila ang kanilang hidwaan kapag ligtas na sila. Pumayag si Kaizar na tulungan siyang iligtas si Amira, at pinukpok nila ang malaking balbon na demon gamit ang isang higanteng gear at inactivate ang isang mekanismo na magdadala sa kanila palabas. Binaril ni Favaro ang mata ng malaking demon habang nakabitin sa lift, at pagkatapos ay bumagsak ang isang higanteng gear sa ibabaw nito, tinapos ito ng tuluyan. Gayunpaman, nang makalabas sila, nakita nilang inaatake ang lumilipad na kastilyo at hindi sila makakatakas ng madali. Biglang dumating si Azazel upang kunin si Amira, nakilala ni Favaro si Azazel bilang ang demon na pumatay sa kanyang ama. Wala siyang oras na makapag-react dahil pinaalis ni Azazel ang lahat at lumapit kay Amira. Ngunit bago niya ito mahawakan, nag-activate ang mga kapangyarihan ni Amira at isang asul na fireball ang nagpaalis sa kanya. Ang asul na apoy ay nag-anyo ng isang guardian, at nang bumagsak si Azazel, napagtanto niya kung sino ang tunay na sumusuporta kay Amira bago siya teleport papunta sa kaligtasan. Sa lumilipad na kastilyo, bumagsak ang isang patay na wyvern sa likod ni Favaro at ng kanyang grupo. Lalong lumakas ang atake ng Royal Knights, kasama na si Gian na sumali sa labanan gamit ang kanyang God-granted divine powers. Sa kabutihang palad, nakatakas sina Favaro at ang kanyang mga kaibigan sakay ng patay na wyvern na ginawang zombie ni Rita. Ang problema ay nilason ni Azazel si Amira, at ngayon siya'y delirious. Naalala niya ang sinabi ng kanyang master na tuparin ang kanyang tadhana at makikita niya ang kanyang ina sa Helheim. Patuloy na murmuring si Amira at hinihiling kay Favaro na dalhin siya sa Helheim, ngunit hindi ito magiging madali dahil napalibutan na sila ng Royal Knights. Sila ay nahuli at inilagay sa isang karwahe ng walang armas, kung saan tinanong ni Kaizar si Favaro kung nasaan ang kanyang bracelet. Nagkunwari siyang nagulat, ngunit ipinahayag ni Rita na sinira ito ni Favaro para iligtas sina Amira at Kaizar. Hindi nagustuhan ni Favaro na ibinubunyag ni Rita ang kanyang mga lihim, kaya't binigyan niya ito ng isang flick sa noo. Sinabi ni Rita kay Kaizar na tapusin siya at ipaghiganti ang kanyang ama ngayon. Pagkatapos, tinanong ni Rita kung bakit gustong pumunta ni Amira sa Helheim, na natatakpan ng yelo at hindi matitirhan. Sinabi ni Favaro na ang ina ni Amira ay naroon, di nagtagal, narating nila ang royal capital,
kung saan ipinakita ni Gian ang mga bihag sa harap ng hari. 2 tauhan ang nagdala kay Amira at itinapon siya sa lupa. Sinabi ng hari na hindi siya mukhang demon at hindi rin tumutugon ang mga bounty hunter gemstones sa kanya. Biglang bumaba mula sa kalangitan ang 3 makapangyarihang anghel at inihayag na kayang mag-transform ni Amira sa isang anghel at demon sa kanyang kagustuhan, kaya't nagawa niyang nakawin ang God Key. Ginamit ng leader ng mga anghel ang kanyang kapangyarihan upang balutan si Amira ng itim na apoy, at siya'y napasigaw habang siya'y sapilitang ginawang demon. Nawala agad ang apoy at bumalik sa normal si Amira bago muling nawalan ng malay. Sinabi ng mga anghel na dahil isa siyang demon, hindi nila siya maaaring dalhin sa langit upang bantayan ang God Key. Kaya't iniwan nila sa hari ang responsibilidad na protektahan siya. Masayang tinanggap ng hari ang tungkulin na iyon at pagkatapos ay tinanong kung ano ang gagawin sa 3 iba pa. Sa una, naisip niyang dapat silang bitayin, ngunit sinabi ng leader ng mga anghel na huwag silang tapusin. Sinabi niya sa hari na ilagay rin sila sa kanyang proteksyon, na ikinatuwa ni Favaro. Ipinakita ng leader ng mga anghel ang bisyon ng kahinaan ng selyo ni Bahamut dahil inilipat ang susi mula sa kanyang lugar. Sa kasalukuyan, libo-libong anghel ang naglalagay ng barrier sa paligid ni Bahamut upang matiyak na hindi makakarating sa kanya ang susi. Sinabi ng leader ng mga anghel na bagaman humihina ang selyo, hindi tuluyang makakalaya si Bahamut hanggat hindi nagsasama ang 2 susi. Dahil dito, ayaw niyang mamatay ang mga kaibigan ni Amira dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang reaksyon mula sa kanya na maaaring maglagay sa buong mundo sa panganib. Matapos sabihin ito, umalis na ang mga anghel, agad na iniutos ng hari na palayain sina Favaro at ang iba pa mula sa kanilang mga posas. Ipinangako niya ang kanilang kalayaan hanggat nananatili sila sa lungsod. Agad na tumakbo si Favaro upang makipagkamay at magpasalamat sa hari, ngunit hinuli siya ng mga knights at binigyan ng magandang palo. Natawa lang ang hari sa pangyayaring iyon, makalipas ang ilang sandali, sinusubukan ng 2 lingkod na ipasok si Amira sa kanyang silid, ngunit nagpupumilit siya dahil gusto niyang pumunta sa Helheim. Sinabi ni Favaro na hindi siya nasa kondisyon upang maglakbay ngayon, at sinigawan siya ni Amira na nangako siyang dadalhin siya doon. Ibinaba ni Favaro ang kanyang pantalon at ipinakita ang kanyang buntot, sinasabing ipinangako lang niya iyon dahil nilagyan siya ng sumpa ni Amira. Nagulat ang lahat sa nakita, ngunit alam ni Rita na sa kabila ng buntot, si Favaro ay isang normal na tao lamang. Sinabi ni Favaro kay Amira na hindi na siya pupunta sa Helheim at malaya siyang pumunta roon ng mag-isa, ngunit hindi bago niya alisin ang sumpang buntot mula sa kanya. Sinampal siya agad ni Amira at nagsimulang umiyak bago pumasok sa kanyang silid. Naglagay ng seal ang vice captain sa pinto at sinabi kina Favaro at iba pa na sila ang mag-aalaga kay Amira hanggang sa siya'y gumaling, at maaari nilang gamitin ang katabing silid. Biglang tumunog ang mga kampanang babala, at sinabi ng vice captain na nangangahulugan ito ng pag-atake ng mga demonyo. 3 higanteng demonyo na kahawig ng Colossal Titan ang nagmamarcha patungo sa lungsod, at ang mga knights ay nagdeploy ng mga kasing laking golem na may basbas ng banal na kapangyarihan upang harapin sila. Pinanatili ng mga golem ang mga higanteng demonyo sa baybay, at pagkatapos ay lumapit si Gian at ginamit ang kanyang God-given power upang magpakawala ng isang blast ng divine energy na hamati sa ilang sinag at winasak ang lahat ng demonyo sa isang iglap. Pinanood ito ni Favaro mula sa malayo at humanga sa kapangyarihan ng Saint. Nang gabing iyon, nagdaos ng malaking salo-salo upang ipagdiwang ang mga kamakailang tagumpay ng mga knights. Nag-inom si Favaro at nakipaglandian sa mga magagandang babae. Si Kaizar at Rita ay abala sa pagkain sa isang sulok, at tinanong siya ni Rita kung kontento na siya sa ganitong buhay o kung balak pa rin niyang maghayganti kay Favaro. Binaliwala lang siya ni Kaizar at patuloy na kumain, kaya't nagdesisyon si Rita na bumalik sa kanyang silid. Samantala, umiiyak si Amira habang iniisip ang kanyang ina nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Isang lalaking may hood ang pumasok at pinaalalahanan siya sa kanyang pisikal at emosyonal na sugat. Inalok siya nitong ipaalam ang tunay na dahilan kung bakit siya isinilang sa mundong ito. Umalis ang lalaki at sinundan siya ni Amira nang may pagkausisa. Bumalik din si Rita sa silid kasabay ng pagbukas ng pinto ni Amira at nakita ang mga gwardiya na walang malay. Samantala, lasing na lasing si Favaro at pumunta sa pader ng kastilyo para magpahinga ng tahimik. Dumating si Kaizar at nakita si Favaro na walang malay, nag-atubili siyang saktan ito. Nagising pala si Favaro at sinabi kay Kaizar na umatake na. Sinabi ni Kaizar na hindi niya alam kung tama bang gawin ito habang ipinakita ang kutsilyo na ninakaw niya mula sa salo-salo. Tinanong niya si Favaro kung bakit siya iniligtas, tumayo si Favaro at sinabing, just because, sabay ipinakita na ninakaw din niya ang isang tinidor mula sa salo-salo para sa self-defense.
Naglaban ang dalawang lalaki ng may kabutihan, ngunit biglang dumating ang kamay ni Rita at binatukan silang dalawa, sinabihan silang wala ng oras para maglaro dahil nawawala si Amira mula sa kanyang silid. Si Amira ay sinusundan ng misteryosong lalaki sa isang madilim na koridor at napunta sila sa isang malaking silid. Ibinunyag ng lalaki na may suot siyang parehong kwintas gaya ng kay Amira. Nagsimulang kumislap ang kanilang mga kwintas dahil sa synergy, at nagtataka si Amira kung sino siya. Sinabi ng lalaki na ang kanyang ina ang nagbigay ng kwintas sa kanya, at napagtanto ni Amira na baka siya ang kanyang ama. Tinanggal ng lalaki ang kanyang hood at ipinakita na siya ang Knight Captain, ngunit bigla siyang nawala nang ilayo ni Amira ang kanyang tingin. Samantala, hinahanap ng mga kaibigan ni Amira si Favaro at napunta sa isang silid na may higanteng lumulutang na estatwa ng dragon na nakikita niya sa kanyang mga panaginip. Biglang dumating si Gian at sinubukang tumakas ni Favaro, sinasabing naglalakad lang siya. Tinanong siya ni Gian kung interesado siya kay Bahamut, at bigla siyang huminto. Sinabi ni Gian ang kwento tungkol sa malaking masamang dragon na mas malakas pa sa mga Diyos at demonyo. Ikinwento niya kung paano halos wakasan ni Bahamut ang lahat ng buhay sa mundo noong nakaraan, ngunit nagsama-sama ang mga Diyos, demonyo, at tao upang labanan siya. Ibinunyag ni Gian na si Zeus ang naging God Key at si Satan ang naging Demon Key upang i-seal si Bahamut, at iyon ang kinakatawan ng estatwa. Tinuro ni Gian ang estatwa ng isang human knight na nasa ibabaw ni Bahamut. Ayon sa Propacia, kapag muling nagising si Bahamut, lilito ang isang holy knight at magdadala ng kapayapaan sa mundo. Sinabi ni Gian na naniniwala ang mga tao sa bansa na siya ang holy knight, at umaasa rin siya na siya ang makakaganap ng dakilang tungkuling ito. Sagot ni Favaro, tila wala siyang kinalaman dito dahil ang gusto lang niya ay mga babae, alak, at kalayaan. Sinabi niya na isa lang siyang bounty hunter na walang pakialam sa mga dragon o holy knights. Ngunit sinabi ni Gian na siya rin ay isang karaniwang magsasaka bago niya natanggap ang grasya ng mga Diyos at naging aware sa kanyang grand mission. Sinabi niya kay Favaro na may dakilang plano rin para sa kanya ang tadhana dahil napalapit siya kay Amira. Di nagtagal, tumunog ang mga kampana bilang babala ng isang pag-atake ng demonyo at nagmadali ang lahat. Sa himpapawid, dumating ang isang hukbo ng lumilipad na mga demonyo na pinamumunuan ni Azazel at ang kanyang balbon na alipin. Sa lupa, naroon ang mas maraming demonyo, kabilang ang mga higanteng demonyo mula kanina. Agad na kumilos ang mga puwersa ng depensa ng lungsod. Nagpatrol ang mga archers at catapults sa kanilang mga posisyon, at nagchant ang mga magicians ng kanilang mga spells. Inilabas ang mga golem, at umakyat ang mga dragon riders. Umalis ang kabalyero, pinapanood ni Favaro ang sukat ng paghahanda nang biglang tumalon si Amira sa tabi niya. Nakalimutan na niya ang kanilang alitan kanina at masayang sinabi kay Favaro na nakita niya ang kanyang ama. Nagulat si Favaro nang malaman na naroon ang kanyang ama, ngunit nagugutom si Amira, kaya't sinundan niya ito sa kusina habang naghahanap ng pagkain. Sumunod sina Kaizar at Rita, at sinabi ni Favaro sa kanila ang lahat ng sinabi ni Amira. Sa labas, nagsimula na ang labanan sa pagitan ng mga knights at demonyo. Inilunsad ng mga catapult at magicians ang kanilang mga combo attacks at nagdulot ng malawak na pinsala upang mabawasan ang bilang ng mga demonyo sa lupa. Sinubukan ding tumulong ng mga golem, ngunit pinapawi sila ng mga higanteng demonyo. Isang demonyo ang nagpakawala ng isang malakas na sinag sa pader ng kastilyo, binasag ito at pinapayagan ang kanyang mga kasamahan na lumipad ng walang kahirap-hirap. Bumabagsak ang mga skeleton knights at ilang iba pang mga demonyo mula sa himpapawid, at hinarap sila ng mga knights ng buong tapang. Sa himpapawid, ang mga dragon riders ay humarap sa mga lumilipad na halimaw. Inilunsad ng mga archers ang kanilang mga nasusunog na palaso. Tiningnan sila ni Azazel na parang mga peste, kaya't nagpadala siya ng mga ahas na gawa ng kanyang madilim na kapangyarihan upang sumalakay sa mga dragon knights. Biglang sumali sa laban si Gian at ginamit ang kanyang paboritong split attack upang pabagsakin ang malaking bilang ng mga lumilipad na halimaw. Napansin ni Azazel na si Gian lang ang talagang delikado sa kanila, kaya't inutusan niya ang kanyang balbon na katulong na harapin ito. Tumalon ang balbon na katulong sa pader ng kastilyo na may dalang matinding bagyo na sapat na upang itaboy maging ang mga golem. Nagbigay ito kay Azazel ng sapat na kalayaan para pumasok sa kastilyo at tapusin ang mga knights na humaharang sa kanyang daan. Samantala, sinusubukan ni Favaro at Kaizar na hilahin si Amira palayo sa dining table, ngunit lasing siya at iginiit na gusto pa niyang kumain. Sa wakas, naialis nila siya mula sa mesa, at agad siyang nakatulog nang bumagsak siya sa sahig. Sinabi ni Rita na tila ang kasalukuyang pag-atake ng mga demonyo ay dahil kay Amira, at inisip ni Favaro na dapat nilang ilipat siya sa isang ligtas na lugar.
Gayunpaman, naroon na si Azazel at sinabi sa kanila na huli na sila. Nang inag sa takot ang lahat, at naalala ni Favaro ang sandali nang tapusin ni Azazel ang kanyang ama. Sinabi ng anghel na hayaan nilang kunin ni Azazel si Amira ng payapa, ngunit humarap si Kaizar at nangakong poprotektahan siya. Tinuya siya ni Azazel dahil sa pagtatangka niyang maging isang knight, at sinabing kasing walang kwenta siya ng kanyang ama. Tinanong ni Kaizar kung paano nalaman ni Azazel ang tungkol sa kanyang ama, at biglang lumitaw si Azazel sa likod niya bilang isang ilusyon at sinabi sa kanya na siya ang responsable sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinabi ni Azazel na ang mga magic stones na dala ng kanyang ama ay kanya mula sa simula, at ginawa niya ang lahat para lang sa kasiyahan. Nag-transform siya bilang ama ni Kaizar at sinabing nakakatuwa ang paraan ng pagkamatay nito. Nang inag si Kaizar, ngunit binato ni Favaro ng tasa ang ilusyon at nawasak ito. Tinawag niyang maliit na demonyo si Azazel at idineklara na siya ang pumatay sa ama ni Kaizar. Sinabi niya kay Kaizar na dalhin si Amira at samahan siya papunta sa Helheim. Nagpa siya si Favaro na harapin si Azazel mag-isa gamit lamang ang isang kawali. Sinubukan siyang pigilan ni Kaizar, ngunit sinabi ni Rita na kailangan nilang sumang-ayon sa plano ni Favaro. Pinatumba lang ni Azazel si Favaro gamit ang ilang magic snakes at pinadala ang kanyang mga skeleton soldiers kay Amira. Sa labas ng lungsod, winasak na ng mga demonyo ang lugar, at natalo ng balbon na demonyo si Gian. Sinubukan niyang tapusin si Gian gamit ang isang malakas na thunder tornado na nagpalipad sa kanya at nagpatumba sa kanyang holy spear. Tumawa ang balbon na demonyo, sinasabing siya ang nanalo, ngunit biglang tumakbo si Gian patungo sa kanya sa mga magic footholds na nilikha ng mga magicians. Tumalon siya patungo kay Gian at muling tinawag ang kanyang holy spear, na mabilis na lumapit sa kanya. Hindi pa naproseso ng balbon na demonyo ang nangyayari nang saksakin siya ni Gian, at nagsimulang maglaho ang kanyang katawan dahil sa divine energy ng spear. Gayunpaman, sinabi ng balbon na demonyo na siya lang ang distract at na si Amira ay kinuha na. Naglaho siya, at bumagsak si Gian, ngunit nasagip siya ng kapitan ng Dragon Riders. Samantala, pinaglalaroan ni Azazel si Favaro, na halos walang magawa kundi dumpensa ng walang mga armas. Nang magsawa si Azazel, nagpa siya siyang tapusin si Favaro. Ngunit biglang may naghulog ng smoke bomb sa silid, at lumabas si Kaizar upang iligtas si Favaro, dala ang ilang totoong armas na nakuha niya mula sa mga patay na knights. Tinanong ni Favaro kung nasaan si Amira, at sinabi ni Kaizar na si Rita ang nagdala sa kanya sa ligtas na lugar gamit ang mga patay bilang kanyang puppets. Tumawa lang si Azazel sa pagtatangka ni Kaizar na iligtas si Favaro, at inalala na pinatay niya ang mga ama nilang dalawa at ngayon ay may pagkakataon na siyang tapusin din ang mga anak. Sinabi ni Favaro na hindi niya balak maghiganti para sa kanyang ama. Sinabi niya kay Azazel na hindi siya nabubuhay sa nakaraan at ang pagkamatay ng kanyang ama ay wala nang kinalaman sa kanya. Tinawag niya si Azazel na isang mabahong demonyo, na ikinagalit ni Azazel. Inatake ni Kaizar si Azazel, ngunit hindi niya malampasan ang depensa ng magic snakes ni Azazel. Binato ni Favaro ang kanyang sako ng harina sa mga leeg ng demonyo at lumikha ng smoke screen sa pamamagitan ng pagbukas nito. Nakikita ni Azazel si Kaizar dahil sa pulang kislap ng kanyang bracelet at sinuntok siya palayo. Pumunta siya sa likod ni Favaro upang atakihin ito at halos ibigay ang huling hampas, ngunit pinigilan ito ni Favaro gamit ang kanyang buntot. Nabigla si Azazel, na nagbigay ng pagkakataon kay Favaro na itulak siya palayo, ngunit isa lang itong panlilinlang. Sinamantala ito ni Kaizar at inatake si Azazel mula sa likod. Wala nang oras para mag-react si Azazel nang sakalin siya ni Favaro gamit ang kanyang buntot at saksakin ni Kaizar ang kanyang puso. Bumagsak si Azazel sa mesa, dumudugo ng husto, ngunit hindi siya mapatay ng mga armas ng tao. Nagdulot siya ng pagsabog upang itapon sila palayo at pagkatapos ay bumaba upang tapusin sila. Nag-alala si Favaro kung paano sila makakaligtas, ngunit napansin ni Kaizar ang gintong liwanag na sumasalamin sa kanyang espada. Napagtanto niyang naghahanda na si Gian para umatake at nagdesisyon siyang bilhin ng oras si Gian sa pamamagitan ng pag-atake kay Azazel. Naiwasan niya ang mga ahas at nakalapit, ngunit madaling itinapon siya ni Azazel. Habang bumagsak si Kaizar, lumitaw ang gintong liwanag sa likod niya at sa sumunod na sandali, tinamaan si Azazel ng ultimate attack ni Gian. Napasigaw si Azazel sa sakit at pagkatapos ay naglaho. Sa pagkatalo ni Azazel, natuwa ang mga tao at nagsitakas ang mga natitirang demonyo. Nakuha ni Gian ang lahat ng kredito para sa tagumpay, ngunit interesado rin siya sa dalawang bounty hunters. Samantala, iniligtas ni Favaro si Kaizar mula sa pagbagsak gamit ang kanyang buntot, at ngumiti si Kaizar bilang pasasalamat. Sa kabilang banda, biglang nagising si Amira sa boses ng kanyang ama, ang Knight Captain.
Nang dumating si Rita upang tingnan siya, wala na si Amira. Nakita ni Amira ang estatwa ni Bahamut at naramdaman ang pagkakahawig dito. Nakita niya ang mga sulyap ng pagkawasak na dulot ni Bahamut at kung paano siya nasil ng mga Diyos at demonyo. Nakita rin niya ang bisyon kung saan nakalaya na si Bahamut at nawasak na ang mundo. Nakita niya ang susi sa loob niya na kumukonekta kay Bahamut at nagsimulang sumigaw sa sakit. Narinig ng kanyang mga kaibigan ang kanyang sigaw at nakita siyang walang malay. Dinala nila siya sa kanyang silid, at nang magising siya, ikinwento niya ang nakita niya. Nakita niyang siya ay nasa isang kakon sa mahabang panahon, at tinawag siya ng kanyang master palabas sa mundo. Binigyan siya ng kanyang master ng pendant at sinabi sa kanya na tuparin ang kanyang tungkulin at matutupad ang kanyang hiling sa Helheim. Gusto ni Amira na makita ang kanyang ama upang malaman pa ang tungkol sa sarili, ngunit pinigilan siya ni Favaro, sinasabing ang mga padalos-dalos na aksyon ay walang mapapala. Biglang dumating ang vice captain at sinabihan si Favaro na pinapatawag sila ng hari. Pumunta sila sa courtyard kung saan libu-libong knights ang nakalinya, at nagtaka sila kung ano ang nangyayari. Agad na nakita ni Amira ang knight captain at sinubukang lumapit sa kanya, sinasabing siya ang kanyang ama. Pinigilan siya ni Favaro, na nagtataka sa sitwasyon dahil kung ang captain ay ama ni Amira, dapat siya ay isang demonyo. Ngunit iginiit ni Kaisar na hindi demonyo ang captain, dahil nagkita na sila noon at tila siya ay mabait at kagalang-galang na knight. Dumating ang hari upang salubungin sina Favaro at Kaisar at igawad sa kanila ang knighthood para sa kanilang mga kahanga-hangang aksyon sa rekomendasyon ni Gian. Bagaman itinuturing ito ni Favaro bilang abala, masayang tinanggap ni Kaisar ang gantimpala, kaya't wala siyang magawa kundi tanggapin din ito. Ipinutong ng hari ang knighthood sa kanila at ibinalik ang kanilang mga sandata. Naiyak si Kaisar dahil natupad na niya ang pangako niyang ibalik ang karangalan ng kanilang pamilya. Biglang bumaba mula sa langit ang leader ng mga anghel at pinuri ang mga tao sa mahusay nilang pagprotekta kay Amira. Ipinahayag niya na hindi titigil ang mga demonyo sa kanilang pagkatalo at patuloy na tatargetin ang God Key, kaya't dapat silang maging handa para sa digmaan. Nagsama ng anghel ng isang divine sword at ipinadala ito pasulong. Itinaas ng hari ang kanyang kamay upang tanggapin ito, ngunit pumunta ang espada kay Gian. Ipinaliwanag ng anghel na ang divine sword ay maaaring pumatay kahit ng mga Diyos, at hiniling kay Gian na gamitin ito ng maingat. Para sa hari, binigyan lamang siya ng anghel ng mga basbas at mabuting hangarin. Nasaktan ang ego ng hari at patuloy siyang nagreklamo sa kanyang silid ng gabi, hindi napapansin na may naglagay ng magic drug sa kanyang inumin. Pinaglalagyan niya ng alak ang sarili at nagrereklamo sa portrait ng kanyang ina na mas binibigyang pansin ng mga Diyos si Gian kaysa sa kanya. Biglang narinig niya ang boses ng kanyang patay na ina at nang makita siya, nagulat siya. Binalaan siya ng kanyang ina na mag-ingat dahil gustong tapusin ni Gian ang kanyang buhay. Nakita niya ang bisyon ni Gian na umaatake sa kanya, ngunit pinrotektahan siya ng multo ng kanyang ina. Sinabi ng ina ng hari na ang eksenang ito ay mangyayari sa lalong madaling panahon at tatapusin siya ni Gian upang maging pinuno ng kaharian. Nahulog ang hari sa pagka-brainwash at nagpa siya na puksain ang pakpak ni Gian. Ang taong naglagay ng lason sa inumin ng hari ay nasiyahan sa kinalabasan. Samantala, nilapitan ni Favaro si Amira na palihim na gumagala sa palasyo dahil gusto niyang makita ang kanyang ama. Pinagsabihan siya ni Favaro at Rita na maging maingat, ngunit sa huli ay nagpa siya si Favaro na tuparin ang kanyang hiling. Dinala niya si Amira sa tirahan ng mga knights, at nagpasalamat si Amira habang tumalon siya sa gusali. Sumama rin si Rita sa pag-akyat sa pader dahil ayaw niyang makaligtaan ang drama, at sinundan sila ni Favaro. Pumasok si Amira sa opisina ng knight na may pag-aalangan, ngunit niyakap siya ng kapitan at sinabing na-miss niya siya. Tinanggap ni Amira na siya ang kanyang ama, at sinabi ng kapitan na lumaki na siya sa loob lamang ng 5 taon. Sa narinig na balita, lumabas si Favaro mula sa kanyang pinagtataguan. Nagpasalamat ang knight captain na si Lavali kay Favaro sa pagdala kay Amira ng ligtas. Sinimulan niyang ikwento kay Amira ang tungkol sa kanyang ina. Sinabi niyang si Amira ay anak ng isang anghel at isang demonyo, kaya't siya ay parehong anghel at demonyo. Namangha si Favaro sa backstory na ito, ngunit mas curious si Rita tungkol kay Lavali bilang demonyong ama. Ibinunyag ni Lavali na hindi siya ang ama ni Amira, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Ilang taon na ang nakalipas, inatasan siyang bantayan ang bagong silang na si Amira at ang kanyang ina na si Nicole. Si Nicole ay pinatapon mula sa langit, ngunit masaya pa rin siya na magkaroon ng anak na si Amira. Isang araw, isang makapangyarihang demonyo na tinatawag na Beelzebub ang umatake sa kanila at kinuha si Amira.
Kaya't iniwan ni Nicole ang kanyang pendant kay Lavally at pumunta sa demonyong kaharian upang bawiin ang kanyang anak. Sinubukan ni Lavally hanapin si Nicole, ngunit wala siyang nahanap. Sinabi ni Amira na sinabi ng mga demonyo na makikita niya ang kanyang ina kung nanakawin niya ang susi, ngunit naniniwala si Lavally na isa rin itong kasinungalingan. Hinala niya na wala si Nicole sa Helheim, hiningi niya ang pendant ni Amira at inilapit ang dalawang pendant. Nagkaroon ng synergy at lumikha ng holographic map ng mundo na nagpapakita ng lokasyon ni Nicole. Sinabi ni Lavally na ang lugar na ito ay tinatawag na Pusha, ang lambak ng mga demonyo, at inilagay ito sa isang compass. Sinabi rin niya kay Amira na may espesyal na kapangyarihan ng kanyang ina, kaya target siya ng mga demonyo. Posible rin na matanggal ni Nicole ang susi mula kay Amira nang hindi siya nasasaktan. Masaya si Amira na makita ang kanyang ina at nangakong dadalhin siya pabalik. Hindi planong samahan ni Favaro si Amira at iniisip na wala nang pakialam si Kaizar sa kanya dahil bumalik na ito sa pagiging knight. Biglang tumunog ang mga kampanang babala nang muling umatake ang mga demonyo mula sa langit. Habang tinutulungan ni Rita ang mga Dragon Knights na labanan ang mga demonyo, sinabi ni Lavally kay Amira na gamitin ang mga kanal upang makalabas ng lungsod nang hindi napapansin. Pumunta si Favaro doon upang magpaalam at humiling na alisin ang kanyang buntot, ngunit isinama siya ni Amira sa bangka. Bagaman nag-aatubili, sumama siya dahil gusto niyang matanggal ang buntot sa lahat ng paraan. Nagsimula silang maglayag palabas ng lungsod habang patuloy ang digmaan laban sa mga demonyo. Tinipon ni Lavally ang mga knights at sinabi na tumakas si Amira kasama si Favaro. Inutusan niya ang lahat na hanapin siya, sinabing ang pag-secure sa kanya ang pinakamahalaga. Inatasan din niya si Kaizar na pamunuan ang kanyang sariling squad at hanapin si Amira. Sinabi ni Kaizar na kulang pa siya sa karanasan upang mamuno ng isang squad, ngunit sinabi ni Lavally na hindi iyon ang nais niya. Gusto niyang mahanap ni Kaizar si Amira bago pa man ang iba at tulungan siyang gabayan siya sa kanyang destinasyon. Binigyan pa siya ng pendant ni Lavally at sinabing tulungan si Amira na hanapin ang kanyang ina. Sa palasyo, pumasok ang vice captain ng mga knights sa silid ng hari at biglang bumagsak ang kanyang armor, na nagpakita na ito ay ganap na walang laman. Nahulog ang kanyang ulo at napasigaw ang hari sa takot sa kanyang nakita. Agad na dumating si Lavally upang suriin ang pangyayari. Sinabi niya sa hari na pinatay din ang lahat ng mga gwardiya sa daan, at iniisip niya kung sino ang gumawa nito. Bigla niyang napansin ang mga hibla ng blonde na buhok sa kamay ng vice captain, at sumigaw ang hari na si Gian ang may kagagawan. Tinawag niya itong isang mangkukulam at idineklara na sinusubukan siyang tapusin. Agad na inaresto si Gian at dinala sa harap ng hari. Sinubukan niyang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ngunit hindi siya pinakinggan ng hari. Humiling siyang makausap ang anghel na nagbasbas sa kanya, ngunit sinabi ng hari na hindi ito darating dahil umalis na ito upang asikasuhin ang mga usapin tungkol kay Bahamut. Hinatulan ng hari si Gian bilang isang mangkukulam at ipinahayag na siya ay bibitayin, na ikinagulat ni Gian. Sa kanyang maliit na selda, patuloy na nananalangin si Gian sa Diyos. Biglang lumitaw ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Tinangka niyang tuksuhin si Gian na sumanib sa kadiliman, sinasabing pinagkanulo siya ng mga tao at kahit ang kanyang mga mahal na anghel ay hindi siya sasagipin. Tumanggi si Gian na bigyang pansin ang mga salita ng demonyo, kaya iniwan na lang nito ang isang vial ng misteryosong potion. Sinabi niya kay Gian na inumin ito upang malaman ang lahat ng mga bagay na itinago sa kanya ng mga Diyos. Inanunsyo sa publiko ang pagbitay kay Gian, at hindi sila makapaniwala na susubukan niyang saktan ang hari. Gayunpaman, ngayon ay nababaliw na ang hari at inutusan si Lavally na arestuhin at parusahan ang lahat ng sumusuporta kay Gian. Samantala, narinig at nakita ni Rita ang lahat, kaya nagsimula siyang mag-imbestiga. Nakarating siya sa isang lihim na laboratorio sa ilalim ng kastilyo na puno ng mga kaina-hinalang sangkap. Mayroon ding isang magic circle na iginuhit sa lupa. Habang iniisip niya kung ano ito, dumating ang mastermind upang harapin siya. Sinabi ng mastermind kay Rita na hindi niya siya papayag ang umalis pagkatapos niyang makita ang kanyang lihim, ngunit ginamit ni Rita ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang lahat ng mga sangkap sa silid na dating mga patay na hayop at inatake ang demonyo. Tinaga niya ang mga ito, ngunit sapat na ang oras na iyon upang makatakas si Rita. Samantala, sina Favaro at Amira ay nakasakay sa isang maliit na bangka na parang amusement park ride, at napalipad sila ng ilang daang talampakan sa ere sa itaas ng ilog. Natakot si Favaro, ngunit hinawakan ni Amira ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang pakpak upang panatilihin siyang ligtas. Gayunpaman, nakalimutan niya na hindi siya maaaring lumipad ng may isang pakpak lamang, kaya't pareho silang nahulog sa ilog.
Pumasok sila sa isang mistikong kagubatan pagkatapos noon, at si Favaro ay natatakot sa bawat tunog, habang si Amira ay abala sa pag-aalala kung makikilala pa siya ng kanyang ina. Sinabi niya kay Amira na makikilala siya ng kanyang ina sa isang yakap lang, na ikinasaya ni Amira at niyakap niya agad si Favaro. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang biglang napansin ni Amira ang isang bagay at sinugod si Favaro upang tapusin ang isang hindi nakikitang kalaban na sundalo na sinusubukang tapusin siya. Nagulat si Favaro sa nangyari, ngunit sinabi ni Amira na may mga kaaway pa sa paligid. Lumitaw ang mga sundalo, at lumabas din ang kanilang leader. Lumalabas na ito ang mercenary squad na pinamumunuan ni Kaizar, at inutusan niya si Favaro na ibigay si Amira sa kanya. Sinugod siya ni Kaizar ng walang babala at nabasag ang espada ni Favaro. Nasa depensa na ngayon si Favaro, ngunit sinabi ni Kaizar na magpanggap na lang dahil nandyan siya upang tulungan si Amira. Patuloy na pinapatay ni Amira ang mga sundalo at nag-transform sa kanyang devil form. Iniligtas niya si Favaro na inaatake ng mga sundalo at pumunta sa likod ni Kaizar. Biglang kumislap ang God Key sa loob niya, at sa susunod na sandali, nawala sila sa kagubatan sa isang kislap ng liwanag. Tila nasa parehong lugar sila ngunit sa ibang dimensyon, at hindi sila makita ng mga sundalo kaya nagpasya silang umatras. Napansin ni Favaro at ng kanyang mga kaibigan na maliwanag ang kagubatan ngayon, at nagtataka sila kung ano ang nangyayari. Bigla nilang napansin ang isang kumikinang na pangil na nakabaon sa isang ugat ng puno at nagpasya silang kunin ito. Hindi nagtagumpay sina Kaizar at Amira, habang si Favaro ay nagtatamad-tamad lamang. Sinabi nila sa kanya na subukang kunin ito, at bagaman iniisip niyang imposibleng gawin ito, nakuha niya ang pangil ng walang kahirap-hirap. Naghanda na sina Amira at Kaizar na lumaban, at tinanong ni Favaro kung ano ang kanilang nakita. Ngunit sila'y nakatutok na sa isang malaking nilalang na bumangon sa likuran niya. Lumabas na ito ay isang mabait na dragon, at pinasalamatan niya ang mga tao sa pag-alis ng pangil na nagpapahirap sa kanya sa loob ng 2,000 taon. Tinanong siya ni Favaro kung sino siya, at sinabi ng dragon na ang pangil ay isang maliit na spike lamang na pag-aari ni Bahamut. Sinabi ng dragon na ilang beses nang lumitaw si Bahamut sa mundo at paulit-ulit na sinira ito. Gayunpaman, noong 2,000 taon na ang nakalipas, nagawa ng mga Diyos at demonyo na aisil siya sa pamamagitan ng isang himala. Habang nangyayari iyon, ang mga spike sa kanyang katawan ay tumilapon sa iba't ibang direksyon, at isa sa mga ito ang pumasok sa hiwalay na dimensyon at tumusok sa kanyang binti. Sinabi ng mabait na dragon na humihina na ang selyo kay Bahamut at malapit na siyang muling mabuhay dahil kay Amira. Sinabi ng dragon na minamasdan niya ang lahat mula sa kanyang dimensyon at na ang mga Diyos at demonyo ay naghahanda na para sa hinaharap. Plano ng mga Diyos na pigilan ang mga demonyo sa muling pagkabuhay ni Bahamut, habang plano ng mga demonyo na akusahan ng mga Diyos ng muling pagbuhay kay Bahamut upang bigyang katwiran ang isang malaking digmaan. Iniisip ni Favaro na walang mangyayari, ngunit nang sabihin ng dragon na ang pagkawasak ay ang tadhana ng mundo, biglang nakita ni Favaro ang mga bisyon ng kanyang impyernong panaginip muli. Natatakot si Amira at nagtanong sa dragon kung ang buong mundo, kabilang ang kanyang ina, ay mamamatay dahil sa kanya, at sumang-ayon lamang ang dragon. Gayunpaman, sinabi niya na may paraan upang maiwasan ito. Sinabi niya kay Amira na manatili sa hiwalay na dimensyon magpakailanman upang maiwasan ang paggising ni Bahamut, ngunit nangangahulugan iyon na hindi na muling makikita ni Amira ang kanyang ina, at nagsimula siyang umiyak. Nainis si Favaro sa lahat ng nangyayari, kaya't sumugod siya at sinabi sa dragon na kalimutan ang tadhana. Sinabi niya kay Amira na hindi sila titigil ngayon na malapit na silang makita ang kanyang ina. Ipinahayag niya na kung pagkawasak ang tanging tadhana ng mundo, babaguhin nila ito. Hinampes niya ang lupa gamit ang pangil ni Bahamut at biglang nabasag ang hiwalay na dimensyon, na lumikha ng butas na nagdala sa kanila pabalik sa tunay na mundo. Hindi inaasahan ni Favaro na mangyayari iyon, kaya siya'y pinagpapawisan. Ngunit niyakap siya ni Amira at nagpasalamat, natawa ang dragon at sinabi na siya ay tunay na nasiyahan at nagulat sa ugali ni Favaro. Pinaalalahanan niya silang magpatuloy, binati sila ng swerte, at ibinigay kay Favaro ang pangil ni Bahamut bilang regalo. Umalis sina Amira at Kaizar, ngunit pinigil ng dragon si Favaro para sa huling pag-uusap. Ipinahayag ng dragon na hanggat nasa kamay ni Amira ang susi, hindi maaring maulit ang himala mula 2,000 taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, si Zeus at Satan ay nasa anyo ng mga susi, at maaring magpakita ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng paggamit ng isang taong sisidlan. Dahil walang dugong tao si Amira, hindi niya kayang panatilihing nakasil si Bahamut. Sa kabaligtaran, kung malapit siya kay Bahamut, ang susi ay permanenteng magdudugtong sa kanyang katawan at wala ng paraan upang pigilan ito.
Kaya't sinabi ng dragon kay Favaro na ang tanging paraan upang iligtas ang mundo ay tapusin si Amira. Nakarating sila sa Pusha, ang lambak ng mga demonyo. Nasa sabik si Amira na makita ang kanyang ina, ngunit iniisip lamang ni Favaro ang mga sinabi ng dragon. Samantala, nakatali na si Gian sa stake para sa bitay. Sinabi ng mga tao sa hari na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon, ngunit ipinahayag ng hari na si Gian ay hindi isang santa kundi isang masamang mangkukulam na sumisira sa kaharian. Dumating din si Bacchus at naramdaman niyang may kakaiba sa sitwasyon. Inutusan ng hari na sunugin si Gian sa stake, at sinimulan ng mga tagapagtanggol na itulak ang mga gwardya upang iligtas siya. Iniutos ng hari sa kanyang mga sundalo na tapusin ang mga rebelde, at nagsimulang tapusin ng mga knights ang mga tao, na lalo pang nagpalala ng kanilang galit. Umiiyak si Gian at nagmamakaawa na itigil ang kabaliwang ito. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, ngunit ayaw niyang madamay ang mga inosenteng tao. Umiyak siya sa mga Diyos para sa tulong, at biglang ang mga apoy sa paligid niya ay nag-anyo ng mga anghel at sinabi sa kanya na walang pakialam ang mga Diyos sa mga tao. Bilang isang santa, tungkulin niyang ialay ang kanyang sarili sa mga Diyos upang muling magising si Zeus. Ikinasira ng loob ni Gian ang narinig, ngunit biglang lumitaw ang mastermind sa harap niya, dala ang isang vial ng gamot na inalok niya dati. Sinabi niyang inumin na niya ito ngayon na alam na niya ang katotohanan tungkol sa mga Diyos. Binuksan ni Gian ang kanyang bibig, at pumasok ang gamot habang natatabunan siya ng mga apoy. Tuwang-tuwa ang hari na patay na si Gian, ngunit biglang sumiklab ang mga asol na apoy sa paligid niya, at siya ay nag-transform sa isang demonyo. Natakot ang lahat, at tinawag ni Gian ang Divine Sword na ibinigay sa kanya ng leader ng mga anghel. Nang nasa kamay na niya ang espada, ito ay naging itim at naging demonic sword. Ipinako ni Gian ang espada sa lupa, lumikha ng isang lumilipad na golem, at tumakas mula sa kabisera, iniwan ng hari at ang kanyang mga ministro na takot na takot. Pinanood ni Bacchus ang lahat ng nangyari, nang biglang dumating si Rita na may mahalagang bagay na sasabihin. Sumakay sila sa karwahe ni Bacchus habang ikinukwento ni Rita ang tungkol sa mastermind. Sinabi niyang hindi naging demonyo si Gian dahil sa pakikipag-ugnayan sa isa, kundi dahil sa pag-inom ng gamot. Naniniwala siya na ito ay isang uri ng spell, at tinanong si Bacchus kung may alam siya tungkol dito. Ikinwento ni Bacchus ang tungkol sa isang misteryosong wanted figure na may ganitong mga kakayahan. Hindi tiyak kung siya ay tao o demonyo, ngunit saan man siya magpunta, nag-iiwan siya ng bundok ng mga bangkay. Sinasabi rin na may kapangyarihan siyang magbago ng anyo, kontrolin ng ibang tao, at maging isang demonyo. Malapit na niyang sabihin ang pangalan ng taong ito nang biglang tumakbo ang kanilang karwahe sa isang tao. Bumaba si Bacchus upang tingnan kung sino ito, at sa kanyang gulat, ito ay ang sugatang si Azazel. Dinala niya ito sa loob, at agad na nagising si Azazel upang makita si Rita na abala sa kanyang mga eksperimento. Sinabi ni Bacchus sa fallen angel na huwag magtangkang gumawa ng kahit ano dahil nakatali siya ng mga divine bandages, at kung sakaling may gawin siya ay sasabog. Sinabi ni Rita kay Azazel na may mga katanungan siya tungkol sa mastermind na nagnakaw ng susi. Habang naglalakad sina Favaro at ang kanyang grupo sa lambak ng mga demonyo, biglang nagsimulang manginig ang lupa at maghiwalay. Malalaking piraso ng lupa ang nagsimulang lumutang pataas, at isang lumilipad na kuta na kahawig ng kay Azazel ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, ito'y kontrolado ng mastermind na nagdeklara na ang Demon Key at God Key ay malapit ng pagsamahin, at magsisimula na ang bagong yugto. Inalis niya ang kanyang disguise, at nakilala ni Amira ang taong ito bilang si Martinet, ang kanyang master. Nagsimulang matanto ni Favaro na si Martinet ang nasa likod ng lahat, ngunit tinanong lamang ni Amira kung bakit siya naroon. Natawa si Martinet at sinabing ang lugar na ito ay Helheim at matagal na niyang hinihintay si Amira doon. Sinabi ni Caesar na papunta sila sa Pusha, ngunit nang ilabas niya ang kanyang compass, napansin niyang ito'y nasira. Hindi maunawaan ni Amira ang nangyayari, kaya't nagpa siya si Martinet na ipakilala siya sa kanyang boss. Biglang lumitaw ang mga haligi ng asul na apoy mula sa lupa, at mula sa mga ito ay lumabas si Beelzebub, isa sa pinakamakapangyarihang demonyo. Ipinahayag ni Martinet na dahil wala si Satanas, si Beelzebub ang maghahari sa mundo. Biglang na-trap sina Favaro at Caesar sa isang magic prison, at sinabi ni Beelzebub kay Amira na oras na upang tuparin ang kanyang tungkulin at alisin ang selyo ni Bahamut. Tumanggi si Amira, sinasabing babaguhin niya ang kanyang tadhana at hahanapin ang kanyang ina na mag-aalis ng susi mula sa kanyang katawan. Sinabi ni Martinet na kung gusto ni Amira na makilala ang kanyang ina, gagawin niya itong madali para sa kanya. Ipinakita ni Martinet ang isang malaking kristal sa harap ni Amira, kung saan nakulong ang kanyang ina na si Nicole.
Nabiyak ang kristal at napalaya si Nicole, nakatitig lamang si Amira, gulat na gulat. Sinabi ni Martinet na lumapit siya at makipagkita sa kanyang ina, tiniyak na siya ang tunay na Nicole. Nag-aalangan si Amira ngunit lumapit sa kanyang ina, tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi sumagot si Nicole, sa halip nagsimula siyang sumigaw sa sakit habang ang kanyang katawan ay nagiging liwanag at naglalagay ng barrier sa paligid niya. Nagtataka si Amira kung bakit ito nangyayari, at sinabi ni Martinet na ang kanyang ina ay palaging galit sa kanya. Sinabi ni Amira na hindi yun totoo dahil naaalala niyang mahal siya ng kanyang ina, ngunit biglang napagtanto niyang ang kanyang mga alaala ay peke. Ang taong naaalala niya ay hindi ang kanyang ina, kundi si Beelzebub na nag-torture kay Nicole sa impyerno at pilit na pinaghiwalay si Amira mula sa kanyang katawan. Labis na nasaktan si Amira sa pagkatuklas na ito at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Sinabi ni Martinet na si Beelzebub ang lumikha kay Amira at naglagay ng mga peking alaala sa kanyang isipan gamit ang pendant. Lumikha siya ng mas maraming pendants na may mga peking alaala at pagkatapos ay sinira ang mga ito, na nagdulot ng pagkawala ng lahat ng peking alaala ni Amira tungkol sa kanyang ina. Nagsimula siyang umiyak at sumigaw, at sinumpa ni Kaizar ang mga demonyo. Pinatunaw siya ni Beelzebub gamit ang apoy, naalala ni Amira ang sinabi ni Favaro na makikilala siya ng kanyang ina kung yayakapin niya ito. Lumapit siya kay Nicole na nakulong sa isang barrier, at sinigawan siya ni Favaro na itigil ito dahil halatang bitag ito. Pinatunaw din ni Beelzebub si Favaro gamit ang apoy, ngunit patuloy na lumapit si Amira sa kanyang ina. Pumasok siya sa barrier at ang kanyang mga damit ay napunit dahil sa presyon. Lumapit siya sa kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. Biglang nagbalik sa tamang katinoan si Nicole at binanggit ang pangalan ni Amira, ngunit agad siyang naglaho bilang gininto ang mga partikulo ng liwanag. Nawalan ng katinoan si Amira, na siyang hinihintay ni Beelzebub. Sa kanyang estado ng walang kontrol na emosyon, inilabas ni Amira ang enerhiya ng susi at ang mga piraso ng Demon Key ay sumanib sa kanya. Nabuo ang dalawang bahagi ng susi, at tinusok ni Beelzebub si Amira gamit ang kanyang sibat, na nag-transform siya sa isang sphere na siyang susi upang buksan si Bahamut. Nakikita ni Favaro na ganito na ang sitwasyon, sinabi niya na may isa lamang siyang magagawa ngayon. Sumigaw siya sa mga demonyo, hinihiling na payagan siyang sumali sa kanilang panig. Natatawa si Beelzebub sa kanya, kaya't pinalaya siya mula sa kulungan, at lumapit si Martinet dala ang isang gamot na magpapalit sa kanya sa isang demonyo. Ngumiti si Favaro at inilabas ang kanyang crossbow, ngunit agad siyang sinipa ni Martinet sa tiyan at dinisarmahan. Sinabi ni Martinet na alam niya ang mga murang taktika na iyon, at sinakal niya si Favaro. Nilagay niya ang gamot sa dila ni Favaro at pinilit itong lunukin. Sinimulan ni Favaro na magliyab sa asul na apoy at nag-transform sa isang demonyo. Walang magawa si Kaizar kundi panoorin ang lahat ng nangyayari. Nang bumaling si Favaro kay Kaizar, malinaw na mayroon na siyang mga mata ng isang demonyo. Ibinigay ni Martinet ang susi kay Beelzebub, na sinira ang kulungan ni Kaizar at itinapon siya sa gilid ng lumilipad na kuta. Lumipad ang kuta ni Beelzebub patungong Abos, ang banal na lupain kung saan ginagawa ng mga anghel ang lahat upang mapanatiling nakasil si Bahamut dahil sa pagpapahina ng selyo dulot ng pagkumpleto ng susi. Habang si Narita at ang iba pa ay patungo rin sa Abos, nakipagkasundo si Azazel sa kanila. Ibinunyag niya na si Beelzebub ang namumuno sa Helheim at siya ang nagmanipula kay Amira upang gawin ang kanyang mga plano. Nang inatake niya si Amira dati, iyon ay kapangyarihan ni Beelzebub na tumanggi sa kanya, at hinarap din niya si Beelzebub ng personal. Tinulungan siya ni Martinet, na sinabi ni Bacchus na siya ang misteryosong taong wanted na binanggit niya kanina. Naniniwala si Rita na maaaring hindi isang demonyo si Martinet dahil nakita niya ang mga trick nito. Naghanda siya ng ilang gamot para labanan ng mga demonyo at sinabi kay Bacchus na kailangan nilang magmadali bago makalaya si Bahamut. Samantala, sa Abos, unti-unting nararamdaman ang kapangyarihan ni Bahamut sa barrier ng mga anghel. Naniniwala ang mga anghel na kung mapapanatili nila ang barrier, mapipigilan nila ang susi na makapasok kay Bahamut. Ngunit biglang dumating si Gian, na naging demonyo, at pinatay ang isa sa apat na pangunahing anghel. Nagulat ang lahat, lalo na ang pinuno ng mga anghel, at napagtanto niyang nalasan na ng kasamaan ang kaluluwa ni Gian. Inatake ni Gian ang isa pang anghel na sinusubukan siyang harapin, ngunit nagambala ito ng barrier at nagawa ni Gian na tapusin siya. Nawala rin ang pangalawang punong anghel, at biglang humina ang barrier sa paligid ni Bahamut. Nagsimulang mag-crack ito at naglabas ng malakas na shockwave na sumire sa paligid. Malalaking piraso ng lupa ang nagsimulang lumipad pataas dahil sa napakalakas na kapangyarihan ni Bahamut. Inatake ni Gian ang pinuno ng mga anghel na nagtatangkang patatagin ang barrier.
Samantala, si Kaizar ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagkapit sa isang lubid. Habang papalapit ang higanteng lumilipad na kuta, tinangay siya ng malakas na hangin. Nakita niya si Favaro na nakatayo sa itaas ng lumilipad na kuta at sinumpa siya, tinatanong kung paano siya naging isang demonyo. Walang imik si Favaro habang tinatangay si Kaizar. Sa kabutihang palad, dumating sina Bacchus at ang kanyang karwahe, at nailigtas nila si Kaizar. Biglang nagliwanag ang langit at bumagsak ang pinuno ng mga anghel, na hinahabol ng itim na si Gian. Nagulat si Kaizar sa kanyang itsura, at sinabi ni Rita na siya ay naging demonyo gamit ang sorcery. Napagtanto ni Kaizar na ganito rin ang nangyari kay Favaro. Inatake ni Bacchus si Gian mula sa kanyang karwahe, at nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga atake ni Gian. Nahulog si Bacchus sa karwahe at tinawag ang kanyang pato, na lumobo na parang lobo upang magbigay ng sandalan kay Bacchus sa pakikipaglaban kay Gian. Samantala, nagulat si Kaizar sa pagkakita kay Azazel. Sinabi ni Azazel na bagaman hindi maganda ang kanilang sitwasyon, kailangan nilang magtulungan ngayon. Nangako siyang haharapin si Kaizar sa ibang pagkakataon at lumipad palayo. Si Rita ay nagmamaneho ng karwahe at sinabi kay Kaizar tungkol sa antidote na kanyang ginawa upang muling gawing tao si Favaro. Biglang bumangga ang lumilipad na pato sa karwahe at nahulog si Kaizar. Napadikit siya sa mga ugat ng puno sa isang lumilipad na bato, ngunit ligtas pa rin ang gamot. Dumating si Azazel at inihayag na uunahin niyang ayusin ang kanyang mga problema kay Kaizar. Pinalaya niya si Kaizar mula sa mga ugat at sabay silang lumipad. Samantala, patuloy ang laban ni Bacchus at Gian sa itaas. Nakita ni Rita na nakabukas ang bibig ni Gian at inihagis niya ang kanyang braso na may gamot sa loob nito. Sa kasamaang palad, muling humadlang ang pato at nawala ang huling antidote. Nadismaya si Rita dahil iyon na ang huling Pyeldoris ng antidote. Biglang sumulpot ang pinuno ng mga anghel at hinampes si Gian, tinulak siya palayo. Sinaktan ni Gian ang anghel at inulos ito, ngunit mahigpit siyang niyakap ng anghel. Pinulot ng anghel ang Pyeldoris ng antidote at pinakain ito kay Gian sa pamamagitan ng halik. Huminto sa paglaban si Gian habang pumapasok sa kanyang katawan ang antidote, at unti-unti siyang naging tao muli. Bumagsak silang dalawa, at biglang natauhan si Gian. Labis siyang nasaktan sa kanyang nagawa, ngunit sinabi ng anghel na ito ay parusa nila dahil sa pagtrato sa mga tao bilang mga kasangkapan lamang. Nagsimulang maglaho ang katawan ng anghel at sa kanyang huling mga salita, sinabi niya kay Gian na palagi siyang kasama nito. Matapos ang lahat ng iyon, nakapag-focus na sina Bacchus at iba pa sa sitwasyon. Nakarating na ang lumilipad na kastilyo ni Beelzebub malapit sa Bahamut. Binalak ni Rita na ihagis ang kanilang karwahe sa kastilyo. Naghahanda si Beelzebub na atakihin ang mga anghel na nagpapanatili ng barrier sa kabila ng pagkawala ng kanilang mga pinuno, nang biglang umatake si Azazel. Tinawag siyang tanga ni Beelzebub dahil sa pakikipagtulungan sa mga tao at mga Diyos, at sinimulan ang kanyang counterattack. Naglaban sila sa himpapawid habang palihim na lumapit si Kaizar kay Martinet. Sinubukan ni Martinet na atakihin siya ngunit nasalubong ito ni Rita at Bacchus, na nag-crash ng kanilang mga karwahe sa tabi ni Martinet. Tumakbo si Rita papunta sa key ngunit pinigilan siya ni Favaro, na itinapon siya palayo. Kinuha ni Favaro ang key at tumalon pababa, sinundan siya ni Bacchus ngunit hinaranggan siya ni Martinet. Ininom ni Martinet ang kanyang gamot upang palakasin ang kanyang buong kapangyarihan at nakipaglaban kay Bacchus. Samantala, mabilis na papalapit ang lumilipad na kastilyo sa Bahamut at binabantayan ni Favaro ang key. Binaril siya ni Kaizar bilang babala nang dumating siya upang pigilan si Favaro. Agad na inatake ni Favaro si Kaizar at sa kanyang pagkaseryoso sa pagpatay, napagtanto ni Kaizar na tunay na siyang naging demonyo. Nagpa siya si Kaizar na tapusin na ang kanyang paghihirap at binaril siya sa dibdib ng malapitan. Bumagsak si Favaro, ngunit biglang nag-activate ang key sphere at lumabas si Amira sa kanyang angel form. Tinitigan lamang siya ni Kaizar nang biglang lumapit si Captain Lavallee. Sinabi ni Lavallee na sinundan nila si Gian upang pabagsakin ang lumilipad na kuta at pinuri siya sa kanyang ginawa. Sinabi ni Lavallee kay Kaizar na tumingin sa harap at makita ang pagbaba ng mga Diyos mula sa langit. Sinabi ni Lavallee na maayos na ang lahat at kailangan nilang umalis agad. Ngunit biglang dumating si Rita sakay ng magic horse ni Bacchus at sinabi kay Kaizar na lumayo kay Lavallee. Walang oras para dito dahil sumabog ang kapangyarihan ni Bahamut at itinapon si Rita at ang lumilipad na kabayo. Ang barrier na ginawa ng libu-libong anghel ay nabasag, at isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa ulo ni Bahamut. 4 na hibla ng enerhiya ang pumunta kay Amira at nilagyan siya ng isang sphere na nagdala sa kanya kay Bahamut.
Nag-aalala si Kaizar para kay Amira, ngunit biglang itinulak siya ni Lavali sa gilid at tumawa ng parang baliw. Lumipad si Amira patungo kay Bahamut habang parehong mga Diyos at demonyo ay walang magawa kundi panoorin itong mangyari. Nang sa wakas ay makarating siya sa masamang dragon, siya ay sumanib sa katawan nito matapos banggitin ang pangalan ni Favaro. Nagbukas ang mga mata ni Bahamut at umatungal sa galit habang nagsisimulang mabasag ang selyo nito. Nagsimula siyang lumiwanag habang nalaglag ang mga naipong mga guho sa kanyang katawan sa nakalipas na 2,000 taon. Sa wakas ay bumalik siya sa kanyang buong kaluwalhatian. Natawa si Beelzebub sa katotohanang nagtagumpay ang kanyang plano. Sinabi niya sa mga Diyos na natalo na nila ang walang katapusang digmaan, at hinimok ang mga demonyo na kilalanin siya bilang kanilang makapangyarihang hari. Nag-charge si Bahamut para sa kanyang unang atake at sinabi ni Beelzebub na wasakin ang mga Diyos. Gayunpaman, biglang bumaling si Bahamut at inatake si Beelzebub, nawasak siya at ang kanyang lumilipad na kastilyo. Nagsimula si Bahamut na umatake sa lahat ng walang pinipili, at napahanga si Lavali sa kanyang kapangyarihan. Nailigtas ni Rita si Kaizar at tinanong niya si Lavali kung bakit niya ito ginagawa. Inihayag ni Rita na siya ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng ito. Manipulahin ni Lavali ang mga tao, demonyo, at mga Diyos upang buhayin si Bahamut. Sinabi ni Lavali na si Rita ay matalino, at habang nagpupumilit ang mga Diyos at demonyo na protektahan ang kanilang sarili mula sa galit ni Bahamut, inatake ni Kaizar si Lavali sa labis na pagkadismaya. Sinaksak niya ito sa dibdib, ngunit hindi ito nagpaapekto kay Lavali. Sa halip, sinaktan siya nito pabalik at ipinahayag ang kanyang tunay na anyo bilang Martinet. Ipinakita ni Martinet kay Kaizar ang pagkawasak na dulot ni Bahamut at sinabi niyang nabubuhay siya para makita ang kamatayan at pagkawasak, kaya't binuhay niya si Bahamut upang makita ang pinakadakilang pagpapakita ng pagkawasak. Hindi na rin matatag ang katawan ni Martinet dahil sa labis na paggamit ng mga lason. Biglang nayanig ang lumilipad na kastilyo at sinamantala ni Kaizar ang pagkakataong ito upang makatakas mula sa pagkakahawak ni Martinet at dinala ang kanyang espada. Nagpasya si Martinet na hayaang maglaro sina Kaizar at Rita kasama ang kanilang dating kaibigan at tinawag si Favaro upang tumulong sa laban. Nagulat sina Kaizar at Rita nang makita si Favaro na handang lumaban. Samantala, nagwawala si Bahamut, pinapatay ang mga Diyos at demonyo sa isang pag-atake lamang. Sinimulan niyang wasakin ang mga lumilipad na piraso ng lupa sa kanyang galit. Nagtataka si Beelzebub kung paano siya nabigo, iniisip na dahil kay Amira na siya'y ginamit na susi, kaya't kontrolado niya si Bahamut. Napagtanto niya na nilinlang siya ni Martinet, ngunit biglang tinamaan ang kanyang utak ng espada ni Azazel mula sa loob ng kanyang bibig. Napatay ni Azazel si Beelzebub ngunit nagtanong siya kung may silbi pa ba ito. Patuloy na nagpadala ng mga atake si Bahamut sa iba't ibang direksyon na nagdudulot ng malaking pagkawasak sa buong mundo. Nasunog ang royal capital sa kanyang atake at namatay ang hari kasama ang kanyang ina. Samantala, nakikipaglaban sina Favaro at Kaizar nang biglang may ibinulong si Favaro kay Kaizar. Agad na sinabi ni Kaizar kay Rita na huwag makialam sa kanilang laban dahil plano niyang tapusin si Favaro mag-isa. Patuloy silang naglaban sa harapan ng galit ni Bahamut. Tinamaan ng atake ni Bahamut ang lumilipad na kastilyo at sumalpok ito sa isang lumilipad na isla, nagdulot ng kaguluhan. Hindi pa rin natitinag sina Favaro at Kaizar at patuloy na naglaban. Natanggal ni Kaizar ang espada ni Favaro, itinapon ni Martinet ang kanyang espada kay Favaro, na ginamit ito upang hiwain ang braso ni Kaizar at dinala ito kay Martinet bilang parangal. Natuwa si Martinet ngunit biglang sinabi ni Favaro na kung siya'y isang wanted man, dapat mas maging maingat siya. Naguluhan si Martinet ngunit biglang sinabi ni Kaizar ang magic spell na nagiging collectible cards ang isang tao. Nag-activate ang spell sa pamamagitan ng Bounty Hunter Bracelet na nasa kamay ni Favaro, at naging card si Martinet. Agad na inayos ni Rita ang sugat ni Kaizar at tinanong si Favaro kung kailan siya nagbalik sa katinoan. Sinagot niya na nangyari ito nang barilin siya ni Kaizar sa dibdib gamit ang arrow na may antidote. Pagkatapos noon, gumawa sila ng plano upang talunin si Martinet at ang pagputol sa braso ni Kaizar ay naging kinakailangan upang hindi sila madaya ng masamang tao. Dumating din si Bacchus at ibinigay ni Favaro sa kanya ang bounty card. Habang pinapanood nilang umatake si Bahamut, bumangon si Favaro at idineklarang pipigilan niya ang pagkawasak ng mundo. Gusto ring tumulong ni Kaizar ngunit nang sabihin ni Favaro na balak niyang tapusin si Amira upang iligtas ang mundo, nagalit si Kaizar. Sinabi ni Favaro na sinabi ng matandang dragon sa kagubatan na walang ibang paraan upang ayusin ang mga bagay dahil hindi na nila kayang palayain si Amira dahil siya'y sumanib na kay Bahamut. Sinabi ni Bacchus kay Kaizar na tumigil dahil alam niyang tama si Favaro.
Tinanong ni Favaro si Bacchus kung paano siya makakapunta sa ulo ni Bahamut. Ginamit ni Bacchus ang kanyang magic upang gawing higanti ang kanyang pato upang magsilbing sakay. Umakyat din si Caesar sa likod ng pato at nangakong hahanapin ang paraan upang paghiwalayin si Amira kay Bahamut. Tumakbo ang higanteng pato patungo kay Bahamut ngunit nagdulot ng malaking kahirapan ang mga atake ng dragon. Pakiramdam niya ay hindi siya makakalapit ng ligtas kay Bahamut. Pinilit ni na Caesar at Favaro ang pato at sinubukan nitong lumapit kay Bahamut ngunit aktibong tinarget siya ni Bahamut ngayon at muntik na siyang tamaan ng kanyang atake. Nais ni Favaro na sana'y tumigil si Bahamut kahit sandali at biglang natupad ang kanyang hiling. Pinalibutan ng mga Diyos at demonyo si Bahamut gamit ang kanilang kapangyarihan upang ikulong ito sa isang barrier. Hindi makagalaw o makaatake ang dragon ngayon at idineklara ni Favaro na ito na ang kanilang pagkakataon. Lumipad sila sa pagitan ng mga puwang sa barrier at nakarating sa ulo ni Bahamut. Atali ni na Favaro at Caesar ang isang lubid sa isa sa mga sungay ni Bahamut habang sila'y bumababa mula sa pato. Sinubukan nilang marating ang lugar kung saan naroon si Amira, ngunit kahit kaunting galaw mula kay Bahamut ay sapat upang itapon sila mula sa landas. Sa wakas, narating nila ang lugar kung nasaan si Amira kasama si Bahamut. Muntik nang mahulog si Favaro, ngunit nahawakan siya ni Caesar gamit ang lubid. Umakyat si Favaro sa ibabaw ng susi at sinubukang saksakin ito gamit ang pangil ni Bahamut, ngunit nagatubili siya, na nagbigay kay Bahamut ng pagkakataon na maglunsad ng malakas na atake na sumire sa mga barrier na nilikha ng mga Diyos at demonyo. Ngunit nagtagumpay si Favaro na pagtagumpayan ang kanyang pag-aatubili at itinusok ang espada sa markang susi, naalala ang mga sandaling kasama niya si Amira. Agad na naglabas ng maliwanag na liwanag mula sa ulo ni Bahamut at sa gitna ng liwanag, si Favaro ay mukhang eksaktong tulad ng banal na kabalyero mula sa Propatia na laging binabanggit ni Gian. Nagsimulang bumagsak si Bahamut at nahulog si Favaro mula sa kanyang posisyon. Napatigil siya sa harap ng mata ni Bahamut, at biglang lumitaw si Amira mula dito. Tuwang-tuwa siya na dumating si Favaro at sinabi ni Favaro na paala na ang kanyang buntot. Akala ni Amira na pabiro lang ito, ngunit humingi ng tawad si Favaro at nangako na palagi siyang darating upang tulungan siya sa oras ng pangangailangan. Humingi rin siya ng tawad dahil hindi niya nailigtas ang kanyang ina, ngunit sinabi ni Amira na ayos lang iyon. Sinabi niyang nakilala siya ng kanyang ina nang niyakap siya, tulad ng sinabi ni Favaro. Sinabi ni Favaro kay Amira na kalimutan na ang Helheim dahil dadalhin niya siya sa isang mas magandang lugar. Tinawag siyang sinungaling ni Amira, ngunit sinabi ni Favaro na tingnan siya sa mata upang makita kung siya'y nagsisinungaling. Tumingin siya ng matindi kay Amira, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng parang tanga. Biglang hinalikan ni Amira si Favaro at ginawa ito hanggat kaya niya. Pagkatapos nito, bumalik siya sa loob ng mata ni Bahamut at nagpasalamat kay Favaro para sa lahat. Nakita ito ng mga Diyos at anghel bilang kanilang pagkakataon at mabilis na nagmadali patungo sa walang magawang Bahamut upang muling ay selyo ito. Gayunpaman, nagsimula ng kumislap si Bahamut habang nagsisimula ng mag-overload ang kanyang enerhiya. Sinabi ng pato ni Bacchus kay Caesar na sumakay na, ngunit ayaw ni Caesar umalis nang walang si Favaro. Kaya, hinawakan na lamang siya ng pato at lumipad palayo ilang segundo bago sumabog si Bahamut, na nagresulta sa isang higanteng haligi ng liwanag. Napasigaw na lang si Caesar sa pangalan ng kanyang kaibigan habang nakikita ito, ngunit kalaunan ay nawala rin ang haligi ng enerhiya. Lumipas ang kalahating taon mula noon, at ang royal capital ay patuloy na inaayos. Si Caesar ay naging kapitan ng mga kabalyero at nangunguna sa pagtiyak ng kaligtasan ng lahat habang pinoproklama ang bagong hari. Sa isang bahagi ng kabisera, isang matandang bartender ang nag-uusap sa isang bisita tungkol sa mga banal na tao ng mga alamat na lumitaw nang muling nabuhay si Bahamut at natalo ito. Tinanong ng bartender ang customer kung iniisip niyang patay na si Bahamut, ngunit hindi sumang-ayon ang customer. Sinabi niya na hindi maaaring mamatay si Bahamut, siya ay simpleng nasil sa ibang dimensyon. Pagkatapos, lumabas na ang customer ay si Favaro mismo, na nawalan ng isang binti at gumagamit na ngayon ng prosthetic, ngunit walang ibang nagbago sa kanya at siya pa rin ang dating walang pakialam na tao. Sumakay si Favaro sa kanyang kabayo sa mga pader ng lungsod, at biglang lumapit si Caesar sa kanya, muli silang nagkarera sa mga pader tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, sila na ay mga magkaibigan na magkasamang nagligtas sa mundo. Salamat sa panonood ng aking recap, mag-subscribe sa channel para matulungan kaming maabot ang 100,000 subscribers.